Akala ni Francesca, alam na niyan lahat tungkol sa pag-ibig. Mabilis, magulo, panandalian. Pero nagbago ang lahat nang makilala niya si Elias. Isang simpleng binatang magsasaka na higit na mas bata sa kanya. Tahimik ito pero totoo. Gwapo, simpatiko. At higit sa lahat, may pusong marunong magmahal ng buo. Magkaibang magkaiba sila sa edad, antas sa buhay at sa ugali. Saan nga ba hahantong ang kanilang pagmamahalan? Mainit ang araw nang dumating ang dalagang si Francesca sa probinsyang walang signal. Corporate retreat to, Cheska. Kaya ka narito para mag-relax. To clear your mind, iwan ang gulo sa Maynila. Pero nung biglang nag-overheat ang kotse niya sa gilid ng kalsada, naubos ang lahat ang baon niyang pasensya. Oh, great! Irritable niyang bulong habang nakatingin sa cellphone na walang signal. Low battery, walang signal, walang wifi, walang tao, walang signage, walang kahit na ano. Talaga naman kapag minamalas. Halos 1 oras siya naglalakad hanggang sa may napansin siyang kislap ng tubig sa hindi kalayuan. Ay, sa wakas, at least may tubig. Naglalagkit na ako, my God. Pero habang palapit sa batis ay napahinto siya. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang eksena na noon ay sa mga Mexican telenovela lamang niya napapanood. Isang binata, hubat-baro, na naliligo sa batis. Tall, dark, and yummy na parang kulang na lang ay spotlight para sa isang movie poster. Oh my God, sorry! Halos pasigaw niya sabi. Ay ma'am, nako, ano pong ginagawa niyo dito ma'am? Gulit naman sabi ng binata na biglang inilubog sa tubig ang katawan dahil sa kahihiyan. Natawa naman si Francesca. Relax, wala naman ako nakita. Kaunti lang. Namulan tainga ni Elias na halatang nabigla sa narinig. Napakamot ito sa batok, halatang hindi sanay sa ganong eksena, lalo na sa tulad ni Francesca na mula pa Maynila. Ma'am, pasensya na po. Wala po kasing napapadpad na ibang tao dito kaya. Sorry, hindi ko rin alam na may pubs pala dito sa lugar na to. Medyo nakangiti yung sabi habang titig na titig sa binata. Tumutulo pang tubig sa buhok nito at mukha, hanggang sa leeg at dibdib. Napalunok si Francesca. Thank you, Lord. Bulong niya. Ano po yun, ma'am? Wala. Nagpapasalamat lang ako sa Diyos kasi sa wakas may nakita na akong pwedeng mapagtanungan. Medyo kanina pa kasi ako naliligaw eh. Bahagya pa siya lumapit sa batis na nagpagulat sa binata. Saan po ba kayo papunta, ma'am? Hinahanap ko yung halfway lodge. Nandun na yung ibang colleagues ko. Late kasi ako nagising kaya niiwan ako ng sasakyan ng company kaya nag-drive na lang ako. Pero minanas, nag-overheat ang kotse ko eh. Hindi ko na lang kung nasan ako, bigla kasing nawalang internet, na-disconnect ang phone ko. Halfway lodge. Yung bagong lodge. Bale, diretso lang kayo ng daan. Bago kayo makarating sa highway, kumaliwa po kayo tapos diretso na hanggang dulo. Diretso? Highway, then kaliwa po. Malayo pa ba mula rito? Malayo-layo pa po. Mga 3 kilometro pa siguro mula rito. Ha? 3 kilometro? Sigaw ni Francesca na nagpalaki sa mga mata ng binata. Teka, hindi kakayanin na heels ko yun. Bakit po kasi kayo naka-heels sa ganitong lugar? Aba, mali ko ba na kailangan palang mag-hiking papunta sa lodge na yun? Mahinang natawa ang binata. Ma'am, kung gusto nyo, ihatid ko na lang kayo. Ihahatid? Kumislap ang mga mata ni Francesca. Wow, thank you. Pero may kotse ka ba? Wala, pero kalabaw po meron. Natahimik si Francesca at pagkatapos ay natawa. Oh my God! Seryoso ka? Seryosong seryoso, ma'am. Okay. Kung papipiliin naman ako sa pagitan ng paglalakad ng ilang kilometro at kahihiyan, mas okay na siguro ako sa kahihiyan. Sinamahan muna siya ni Elias na nasira niyang kotse para kunin ang kanyang maleta. Binuhat ito yon habang naglalakad sila sa makitid na dirt road papunta kung saan man nakatali ang kalabaw na sinasabi ng binata. Hindi niya maiwasang mapansin ang katahimikan nito habang naglalakad sa tabi niya, na tila palaging handa siyang alalayan. Halata rin na hindi ito sanay sa mga babae na tulad niyang prangka, mapangasar at marunong mag-appreciate ng abs.
Siya nga pala. Anong pangalan mo? Elias, ma'am. Elias. Nice. I'm Francesca. Tumingin ito sa kanya. Medyo nahihiya pa rin. Akala niya ay may sasabihin nito pero nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Ang tahimik mo naman? Hindi niya napigilan. Baka nakakaabala ako sa iyo ah. Okay lang naman, iwan mo na ako dito. Babalikan ko na lang yung kotse sa highway. Maghihintay na lang siguro ako ng tutulong na mag-aayos. Hindi ka naman nakakaabala, ma'am. Talagang ganito lang po ako, tahimik. At saka hindi lang po talaga ako sanay sa… Sa tulad ko? You mean? Muntik na itong matapilok at pinigilan ni Francesca na matawa. Teka, natatakot ka ba sa akin? Relax ka lang, hindi kita kakagatin. Unless gusto mo. Ano? Wala, kasi naman masyado kang seryoso. Muli siya natawa at umiling. Pasensya ka na kung nadadaldalan ka sa akin ah. Ganito talaga ako eh. Maingay, makulit at hindi ako sanay sa ganitong sobrang tahimik. Yung walang traffic, walang kausap. Napatingin ito sa kanya at bahagyang ngumiti pero wala pa rin sinabi. Alam mo, cute ka, lalo na kapag umingiti. Dapat dalasan mong pagngiti ah. Bagay sa'yo eh. Cute, nakaka-good vibes. Sanay din kayo mambola, no? Nahihiya nitong tanong. Hindi bola yon, nagsasabi lang ako ng totoo. Cute ka naman talaga ah, oh well. Actually, more than cute. Lalo na yung abs mo. Ma'am? Hindi na yun napansin ni Francesca dahil nakita na niyang kalabaw na ipinagmamalaki ni Elias. Ngumunguya ito ng damo na para bang walang pakialam sa mundo. Teka ha. Huwag mo sabihin, dyan tayo sasakay. Opo, ma'am. Hinaplos ni Elias ang batok ng kalabaw at ngumiti matapos maikarga ang kanyang maleta sa karitong hila-hila ng alaga. Mas madali ito kaysa maglakad. Sanay naman si Lando na may nakasakay sa kanya. Wait, Lando? Opo, ma'am. Pangalan ng kalabaw ko. Oh, wow. Kahit kalabaw may pangalan ah. Marahan itong ngumiti. Akyat na kayo, ma'am. Teka, paano? Hindi pa ako nakakasakay sa kalabaw ever. Hindi ba ako malalaglag dyan? Aalalayan ko naman kayo. Sabi ni Elias sabay abot ng kamay. Nag-alangan pa si Francesca bago tinanggap yon. Mainit ang palad ng binata. Magaspang, halatang sanay na sanay sa mabigat na trabaho. Yung tipong handa kang ipagtanggol sa anumang kalaban. Okay po, ma'am. Dahan-dahan lang po. Naku ha, ma'am ka ng ma'am. Ano ako, principal? Ay, pasensya na po. Gumagalang lang po. Kahit huwag mo na akong igalang, no problem, Elias. Po. Joke lang, ito naman hindi na mabiro. Matapos niya makaupo sa likod ng kalabaw, ay sumunod na umakyat si Elias at pumuwesto sa kanyang harapan. Napapikit siya at napasinghap. Ang bango. Bulong niya sa sarili. Hindi niya yun napigilan dahil aaminin niya. Matagal na mula nang makaamoy siya ng lalaki. Amoy ng sabon at pawis na may kakaibang epekto sa kanya. Komportable ka, ma'am? Okay naman, pero parang mas komportable kung kakapit ako sa baywang mo. Okay lang ba? Biro ni Francesca at pagkatapos ay mas lumapit pa sa katawan ng binata. Okay lang, ma'am, para hindi kayo mahulog. Parang konti na nga lang mahuhulog na ako sa iyo eh. Ano yon, ma'am? Nakangiting tanong ni Elias nang hindi lumilingon sa kanya. Wala. Natatawa niyang tugon at marahan siyang yumakap sa binata. Wala na siya narinig na ano pa man mula rito pero kitang-kita niya ang pamumula ng tainga nito. Nararamdaman na lang niya na napapabuntong hininga na lang ito sa tuwing napapahigpit ang kapit niya sa tuwing nadadaan sila sa malubak na daan. Wow ha, para ko nasa National Geographic show ah. Komento niya habang dumaraan sila sa mga palayan. Hindi kayo sanay sa ganito? Saan? Sa kalabaw? Sa totoo lang, first time ko to. Mukha lang ako adventurous pero oh my God, duwag ako sa malalaking animals like this. Natawa si Elias at napailing. Ayos lang po yan. Lahat ng bagay may first time. Tama, first time. Napatingin siya rito dahil ang paraan ng pagkakasabi nito, simpleng-simple. Walang mali siya pero may kung anong epekto yun sa kanya. So, Elias, dito ka talaga lumaki sa bukid? Opo, ma'am. Ngayon lang ako nakarating sa probinsya na ganito. Yung as in halos walang tao. Sobra palang tahimik, no? Walang traffic, walang mall, walang internet. May internet naman dito, ma'am, pero hindi siguro kasing bilis tulad ng sa Maynila. Hindi naman po kasi masyadong kailangan dito yun.
Ang mga tao rito abala masyado sa gawain sa bukid at sa kanya-kanya nilang pamilya. Ikaw ba, hindi mahilig mag-internet? Nako, hindi ma'am. Ibig sabihin wala kang Facebook, Instagram, email? Wala ma'am. Pero marunong naman po akong gumamit ng computer. Hindi ko lang talaga hilig at saka wala akong oras ma'am. Wow, ngayon lang ako nakakilala ng tao na walang Facebook ah. Marami kami dito sa baryo ma'am, hindi lang ako. Pero I'm sure ikaw lang ang cute dito sa inyo na walang Facebook. Walang narinig na tugon si Francesca mula sa binata. Tahimik ka talagang tao no, Elias? Opo. I like that. I like you. Ay, ano ma'am? Ang sabi ko, I like you. Gusto ko kasi yung ganyan, yung may wholesome aura pero malakas ang dating. Tipong kapag tititigan ako na matagal, mapapakonfess ako na mga kasalanan. Hindi napigilan ni Elias na matawa. Grabe naman kayo magbiro ma'am. Hindi ako nagbibiro no. Look at you, Elias. Tall, dark, may dimples, may abs pa. Naku, hindi mo lang alam kung ilang babae sa Maynila handang magbayad para lang makasakay sa'yo sa kalabaw mo. Lalo tuloy na mula ang tainga ng binata. Saglit silang natahimik at tanging yabag lang ni Lando ang maririnig bukod sa mga huni ng ibon. At sa gitna ng katahimikan, ramdam ni Francesca ang kakaibang tensyon sa pagitan nila ni Elias. Bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Elias, salamat ha sa pagtulong sa akin. I mean, pwede mo naman akong iwan na lang doon sa batis o hayaan na lang akong maglakad sa kung saan pero nag-offer ka pa na isakay ako dito kay Lando. Walang anuman ma'am. Pwede bang Cheska na lang ang itawag mo sa akin? Wag naman please. Parang sobrang tanda ko naman kasi. Pasensya na, Cheska. Ayan, mas masarap sa tainga. Ilang minuto pa ay natanaw na ni Francesca na malapit na sila sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy. May veranda iyon at mga namumulaklak na halaman sa harapan. Narito na po tayo sa lodge. Wow! Akala ko kubo lang tong lodge ha. Maganda pala't malaki sa personal. Tinulungan siya ni Elias na makababa mula sa kalabaw. Inabot ito ang kamay at marahan siyang inalalayan. Ingat ka. Salamat. Nakangiti niyang sabi. Hindi niya agad pinakawalan ng kamay nito at sa ilang saglit ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung anong mayroon sa mga mata nito pero tila nahihipnotismo siya ng mga yon. Saan ko ilalagay itong maleta? Iwan mo na lang dyan. Salamat ha. Sabi niya. Sinubukan niyang kunin ang maleta mula sa kamay nito pero hindi nito yon binitiwan. Ako na, okay lang. Cheska! Malakas na tawag ni Tricia. Humahangos itong lumapit sa kanila. Finally! Akala namin na wala ka na sa bukid. Nawala nga ako, oh my God. At minalas pa na nasiraan ako sa daan oh. Natatawa niyang sagot. Mabuti na lang may tumulong sa akin na makarating dito. Tinuro niya si Elias sa bitbit pa rin na maleta niya. Pawisan na ito pero fresh na fresh pa rin ang itsura. Uy! Bulong ni Trish sabay sulyap kay Elias. Sino yan? Boyfriend mo? Agad-agad, Cheska? Uy, hindi ah. Siya yung napagtanungan ko kanina nung naliligaw ako at siya yung nag-offer na ihatid ako dito. Sakay ng kalabaw? Wow ha, knight in shining Carabao ang pig. Sabat ng isa nilang kasamang lalaki. Natawa si Trish, maging ang iba pa nilang kasamahan na nakikipagmarita sa likod. Pero si Francesca, na dating sanay sa tuksuhan ay bahagyang hindi nagustuhan ang tono ng kaibigan. Hoy, excuse me. Sabi niya na nakangiti pero nakataas ang kilay. Siya lang naman ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Kung wala siya baka hanggang ngayon naglalakad pa rin ako sa gitna ng bukid with my heels. Bahagyang natahimik ang lahat samantalang hindi alam ni Elias kung ano ang mararamdaman. Pero halata sa mukha nito ang pagkapahiya. Ma'am, okay lang po. Sanay na po ako. No, Elias, hindi okay yun. Mariin yan sabi. And please, stop calling me ma'am. Sabi ko sa'yo diba, Cheska na lang. Napangiti ito. Ay, oo nga pala. Sige po ma'am, Cheska. Wow ha, first name basis agad girl. Shut up Trish. Pagpasok nila sa lodge ay kasunod pa rin nila si Elias para ibaba ang kanyang bag. Dito na lang? Tanong nito. Oo, salamat ha. Hindi mo naman kailangan buhatin yan hanggang dito. Okay lang, magaan lang naman. Magaan? Natawa siya. Grabe, kaya siguro ganyang kalaki ang katawan mo sanay ka magbuhat ng mabibigat. Yumuko si Elias at napakamot sa batok.
Kasama kasi sa trabaho sa bukid ang magbuhat ng mabibigat. Oh well, mukhang magandang workout nga yung trabaho mo sa bukid. Anyway, salamat ulit ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka nagka-camping na ako sa gitna ng palayan ngayon. Wala nga naman. Basta iwasan mong maglakad na mag-isa sa bukid lalo na sa gabi. Hindi pa kasi nakakabitan ng ilaw yung mga poste papunta ron. Bakit? Concerned ka ba sa safety ko? Syempre. Tsaka sa lahat sa inyo dito. Wow, ang bait pala ng mga tao dito, no? Ngiti lang ang tinugon ni Elias at muli nagtagpo ang kanilang mga mata. Bye, Elias. Bulong niya. Sana magkita pa tayo ah. Sige, mauna na ako. Sinundan ng tingin ni na Francesca si Elias hanggang sa makalabas ito ng lodge. In fairness, cute si kuya ha. Diba? Nakangiti niyang pagsang-ayon. Mabuti na lang at kahit paano gumandang mood ko dahil sa kanya dahil my God, Trish, ang hirap ng signal dito. Kaya nga pakiramdam ko girl, nag-time travel tayo, back to the past. Kung hindi lang talaga kailangan, talagang babalik na ako sa Manila. Ayoko dito. Natawa si Trish. Sus, kunwari ka pa. Kung titigan mo nga yung Elias na yun, parang gusto mo na magstay dito hanggang pagtanda mo eh. Kinabukasan, hindi alam ni Francesca kung anong ikakasama ng kanyang loob paggising niya ng umaga. Ang mahinang internet o ang malakas at paulit-ulit na tilaok ng manok. Lord, alam ko marami akong kasalanan pero parang kalabisan na naman yata tong parusang to. Mabigat ang loob na bumangon siya sa kamay. Nakasati ni nightgown pa na para bang wala siya sa lodge sa gitna ng bukirin. Pagbukas niya ng pinto ay sumalubong agad sa kanya ang malamig at sariwang hangin. Mabuti na lang at masarap ang hangin dito sa probinsya. Nakaka-good mood kahit na paano. Pero Diyos ko naman, palakasin niyo naman ang signal, please. Pagdating niya sa kusina ay napahinto siya. Elias? Nakayuko lang ito sa mesa. Hawak ang mga kubyertos at tutok na tutok sa pagayos ng mga plato at pagkain sa mesa para sa buong grupo at admin staff ng opisina nila. Agad itong nagtaas ng tingin nang maramdaman ang kanyang presensya. Magandang umaga. Sa umpisa'y nakangiti ito pero agad itong natigilan nang mapagmasdan siya. Halatang gulat na gulat ito at halos mamula na makita ang suot niyang nightgown. Good morning, Elias. Hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa binata dahil kitang-kita sa suot nitong manipis sa t-shirt ang namimintog nitong muscles. Teka, anong ginagawa mo rito? Paminsan-minsan tumutulong ako dito, lalo na kapag maraming tao. Apo ko ni Lola Teresita, yung may-ari nitong lodge. Oh. Bali ako ang tagapamili ng mga kailangan dito. At saka minsan ako rin ang tagaluto lalo na kapag maraming guest. So para kang supply chain manager / kitchen heartthrob, ganon? Ay, supply chain manager. Pwede pero malayong heartthrob. Ay naku, humble ka pa. Nakita mo ba kung paano kasulyapan ng mga kasama kong girls kahapon ha? Umiling ito at ngumiti. Pero bago ito bumalik sa ginagawa ay napansin ito ang suot niya. Cheska, hindi ka ba giniginaw? Ha? Hindi naman, bakit? Para kasing masyadong maiksi ang suot mo. Napatingin si Francesca sa sarili at bahagyang napangiti pagkatapos. Ito? Sorry. Ganito kasi talaga ang mga pantulog ko. Bawal ba yung ganito kaiksi dito? Hindi naman. Sagot nito nang hindi pa rin makatingin ng diretso sa kanya. Siya nga pala, gusto mo ng kape? Kaya lang, 3-in-1 lang. 3-in-1? Wala bang freshly brewed? Napangiti si Elias. Meron naman, ipag-aanda kita. Nagpasalamat siya ng may matamis ang ngiti sa labi na nagpangiti at nagpapula sa pisngi ng binata. Nagpaalam siya rito para makapagbihis at ilang sandali pa ay nagsidatingan ng iba pa niyang kaopisina na sunod-sunod nang naupo sa pahabang mesa. Good morning, Ma'am Francesca. Bati ng isa. Ma'am, grabe naman ang aga-aga, may love team na agad tayo ah. Tukso ng isa pa. In fairness, may chemistry kayo ni Kuya. Hey, quiet guys. Mahiya naman kayo kay Elias oh. Hindi siya sanay sa kakulitan natin. Sabi niya kahit pa nga napapangiti siya sa mga tuksong natatanggap. Habang kumakain ay panay ang sulyap niya sa binata. Tahimik lang ito sa sulok, hindi pa rin makatingin sa kanya pero ang bawat galaw nito ay tila may nais ipahiwatig. Nang matapos ang meeting ng kanilang grupo sa dining hall,
ay napagpasya niyang maglakad-lakad para makapag-relax at para na rin ma-explore ang paligid ng lodge. Habang naglalakad palayo ay may narinig siyang lagaslas ng tubig. Nang lingunin niya ang pinanggalingan niyon ay doon niya nakita si Elias. Nakatayo ito sa tabi ng poso at wala itong damit pang itaas. Kitang-kita ang basa nitong matipunong katawan. Oh my God! Napalingon si Elias sa kinatatayuan niya. Saglit sila nagkatitigan at nang mapansin nito ang pagkakatitig niya, ay namula ang mga tainga nito. Ay ma'am, Cheska. Hi. Medyo napahinto siya. Halatang manghang-mangha sa nasaksihan. Wow, bakit ka nakahubad? Hindi niya napigilan tanong. Naglinis kasi ako sa may bodega. Natapunan ako sa dibdib ng pataba kaya nadumihan ng t-shirt ko. Pasensya na, magbibihis na ako. Hindi ko naman sinabing magbihis ka agad. Ha? Ayoko namang makaistorbo sa ginagawa mo, Elias. Sige lang, maligo ka lang riyan. Okay lang ako dito. Nakangiti pa niyan sabi. May kailangan ka ba? May kailangan ba sa lodge? Wala naman pero kailangan ko kasing bumili ng charger. Naiwan ko kasi sa Maynila. May malapit bang pwedeng bilhan dito? Charger? Oo, para sa cellphone ko sana. Sige, sasamahan kita sa bayan. Naku, hindi na. Ituro mo na lang sa akin kung saan. Ayoko namang makaabala sa'yo, lalo na ngayon. Tapos na rin naman ako. Nakangiti nitong sabi matapos punasan ng katawan ang dala nitong tuwalya. Medyo kailangan lang nating maglakad ng kaunti papunta sa bayan. Mga ilang minuto lang. Okay lang ba? Sure. Naku, salamat Elias ha. Lagi mo na lang akong tinutulungan. Wala yun. Gusto ko rin namang maglakad-lakad. Na kasama ko? Pabiro niyang tanong na nginitian lang nito. Pasimpleng pinanood ni Francesca ang binata habang nagbibihis ito. Hindi niya mapigilan ang sariling mapangiti at hindi rin naman niya maiwasang hindi ito titigan. Ilan sandali pa ay nagsimula na silang maglakad ng magkatabi. So, taga dito ka talaga sa San Roque? Oo, kaya sanay ako sa tahimik na buhay. Yung simple, yung mabagal, hindi tulad sa Maynila. Nakapunta ka na ba ng Maynila? Ilang beses na. Noong pagka-graduate ko, sinubukan ko doon na maghanap ng trabaho. Ilang buwan din ako doon, pero mas gusto ko talaga dito, hindi magulo. Kung sa bagay. Isa pa, masariwang hangin at mas magandang tanawin, nakaka-relax. Sandali silang natahimik habang sabay na naglalakad. Pansin ni Francesca na iilan lamang ang nakakasalubong nila at nakikita sa daan na malayong-malayo sa nakagawian niya sa Maynila. Kaya lang, mabagal ang oras dito Pansin niya. Parang walang masyadong nangyayari. Natawa si Elias. Parang gano'n na nga. Hindi ka sanay sa ganitong buhay Hindi Kasi sa Maynila lahat nagmamadali. Walang oras para maghintay. Kung mabagal ka, maiiwan ka. Dito, kahit maiwan ka, babalikan ka rin. Sagot ni Elias sa diretsyo na nakatingin sa kanya. Walang sayang na oras, lalo na kapag kasama mo ang tamang tao. Hindi agad siya nakaimik. Malalim ka palang tao Biro niya. Hindi naman sa malalim. Siguro mas marami lang talaga akong oras para isipin ang buhay. Tumango-tango si Francesca. Naiintindihan ang ibig ditong sabihin. Sa Maynila, madalas, wala kaming oras para mag-isip tungkol sa buhay-buhay. Masyadong busy ang mga tao sa trabaho dahil kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang pambayad ng bills. Wala kang pambili ng pagkain. Yan ang malaking kaibahan ng buhay dito. Dito sa amin, ang bilang may mga sari-sarili mga tanim ang mga tao at may mga alagang hayop, lagi may kakainin. At kapag minalas sa wala, madaling makahingi sa kapitbahay. Naranasan mo na bang manghingi ng pagkain sa kapitbahay? Oo naman, pero mas madalas sa bago ako makahingi. Binibigyan na nila ako. Noon nagtitinda ako sa bahay ng mga gulay para lang may pangkain. O kaya barter sa mga kapitbahay. Okay ka na sa ganun? Interesado niyan tanong. Wala ka bang plano na magkaroon ng ibang trabaho o kaya lumawas sa Manila para magkaroon ng mas stable job? Minsan iniisip ko rin yan. Kasi karamihan sa mga kaklase ko at kaibigan, mga nasa Maynila na rin. Doon na sila nagsisipagtrabaho. Yung iba, doon na nagkapamilya. Siguro kung may pagkakataon, pwede kong subukan. Hindi ko naman inaalis ang posibilidad. Hindi ko sinasara ang pinto ko sa ideya. Pero sa ngayon, kontento na muna ako sa ganito. Dito, mas payapan loob ko dito. Napaisip siya. Habang siya, lumaki sa ginhawa at napapaligiran ng karangyaan. Hindi niya maalala kung kailan siya nakaramdam ng kapayapaan.
Noon, gustong-gusto ko maranasan yung mga naririnig ko mula sa mga kaibigan ko na ginhawa na nararanasan nila sa Maynila. Mas maraming oportunidad, maraming magagandang mapupuntahan, magagara mga sasakyan, magagandang bahay, naglalaki ang mga gusali pero nung naranasan ko, napagtanto ko ng karangyaan at ginhawa. Kaya namang hanapin kahit saan. Kayang makuha kung gugustuhin talaga pero yung kapayapaan ng loob, yung peace of mind, mahirap makita yun eh. Napatingin siya rito. Hindi. Napatitig siya rito. Ilang araw pa lang niya itong kakilala pero parang sapat na yon para malaman niya kung anong klase itong tao. Matapos makabili ng charger ay huminto siya saglit sa gilid ng maliit na tindahan at tinignan ng paligid. Salamat ulit ha, Elias. Hindi ko talaga alam kung ano gagawin ko kung mag-isa lang ako na pumunta dito. Sabi niya habang nakangiti. Wala yun. Sabi ko nga gusto ko rin yung ganito na naglalakad-lakad. Isa pa, hindi naman pwede na hayaan kitang maglakad mag-isa. Bakit? Delikado ba dito? Umiling si Elias. Hindi naman. Mababait naman ang mga tao pero Pero? kailangan pa rin mag-ingat kahit na paano. Hindi rin naman natin masasabi ang panahon, hindi ba? Nagningning ang mga mata ni Francesca. Daig mo pa yung ex ko ha? Ha? Yun kasi. Walang pakialam sa akin. Strong, independent woman naman daw ako eh. Kaya ko naman daw ipagtanggol ang sarili ko. Umiling si Elias. Ang babae, kahit gaano katapang o ka-independent, dapat pinoprotektahan pa rin sa lahat ng oras. Nako, ang swerte naman ang girlfriend mo sa'yo. Wala naman akong girlfriend. Napatingin siya rito. Wala? Oh, come on, seriously? Sa gwapo mong yan? Matipuno ka, mabait, matulungin, masipag. Parang hindi ka panipaniwala na wala kang girlfriend, Elias. Napakamot ito sa batok. Wala talaga. Pero nagkaroon ka na ng girlfriend. Oo, pero matagal na. Gaano katagal? 3 taon na. You mean 3 taon ka ng single? Ganun na nga. Bakit? Anong bakit? Ibig sabihin, wala ka ba nagugustuhan dito sa lugar niyo? I'm sure maraming nagpaparamdam sa'yo na gusto ka nila, diba? Hindi yun diretsong sinagot ni Elias. Siguro lang, hindi ko pa talaga prioridad sa ngayon. Bakit? Ano bang priority mo ngayon? Makatulong muna kay Lola sa lodge at makapag-ipon. Hindi ba pwedeng magka-girlfriend habang ginagawa mo yung mga yan? Pwede naman. Siguro pihikan ka, no? Ano bang tipo mo sa babae? Ako ba? Type mo? Joke lang ito naman. Nakita niya muling pamumula ng mukha nito. Alam mo, ang cute mo kapag namumula ka. Naku, kung magkaedad lang tayo, I'm sure na in love na ako sa'yo. Muntik na masamid si Elias sa sinabi niya. Ha? Come on, Elias. Don't tell me na hindi ka aware na gwapo ka, na maraming nagkakagusto sa'yo. Maraming nagkakagusto? Sa akin? Baka natutuwa lang sila, ganun lang. Pabiro niya itong inirapan. Naku ha, pa-humble pa to. Hindi naman sa ganun, Cheska. Sadyang hindi lang ako. Hindi ka sanay na may nagsasabi sa'yo na gusto ka nila? Hindi ako sanay na may nagsasabi sa akin na gusto nila ako na kasing ganda mo. Doon napatingala si Francesca at napatitig sa kausap. Wow, marunong ka rin palang mag-joke ha? Hindi naman joke yun. Ikaw ba, hindi ka aware na maganda ka? Pinaliit niya mga mata habang nakatingin kay Elias. Teka nga, ilan taon ka na nga ba uli? 24. Yikes, sabi ko na nga be. Sabi niya sabay tawa. Sa tingin mo, ilang taon na ako? Kumunatan noon nito at tinitigan niyang mabuti. 23? 24 din? O 25? Wow, salamat ha. I take that as a compliment. Ilan taon ka na nga ba? 33. Si Elias naman ang nalaki ang mga mata. Seryoso? Seryoso? Wala naman sa edad yun, di ba? Ang alin? Natawa si Elias. Wala, nabanggit ko lang. Naku ha, huwag kang ganyan. Medyo marupok pa naman ako. Baka mamaya may love nga talaga ako sa'yo. Nakakabaliw pa naman yung mga ngiti mong ganyan. Lalo na kapag lumalabas yung dimples mo. Grabe kung magbiro ah. Ganyan pa talaga mga taga Maynila, masyadong prangka. Tumango siya. Oo, kaya masanay ka na. Prangka talaga ako eh. Sinasabi kong gusto kong sabihin, ginagawa kong gusto kong gawin. Turn off yun sa inyong mga lalaki, no? Ha? Hindi naman. Yun kasi ang sabi sa akin ng ex ko. Masyado raw malakas ang personality ko. Nakaka-intimidate.
Ang sabi pa nga niya walang makakatagal na lalaki sa akin sa sobrang prangka ko. Siguro hindi lang makakatagal sa'yo yung mga lalaki na hindi karapat-dapat. Sinabi yun ni Elias na nakatingin sa kanya. Kung mahal ka talaga, tatanggapin niya lahat sa'yo at hindi siya basta-basta susuko. Wow, Elias. Uy, Elias, ikaw pala yan pre. Narinig nilang sigaw sa hindi kalayuan. Patakbo itong lumapit sa kanila. Punta ka sa bahay, may konting salo-salo ngayon na inihanda si Beverly para sa birthday ko. Isama mo si Miss Francesca. Dugtong niya na nakangiti. Ayun, Miss Francesca. Ako nga pala si Leo. Magkababata kami nitong si Elias. Sama ka sa kanya para maranasan mo kung paano mag-party-party sa probinsya. May sayawan, may pansit, may kantahan, may lambanog. Basta si Elias nang bahala sa'yo doon. Leo, baka busy kasi si Francesca. At saka hindi siya pwedeng masyadong gabihin tsaka… No. Okay lang, Elias. Sasama ako. Gusto kong makatikim ng lambanog. Sigurado ka? Nag-aalalang tanong ni Elias sabay kamot sa ulo. Baka hindi mo yun magustuhan. Masyado matapang tsaka mapait. Elias, sanay akong uminom sa Manila. I'm sure I can handle it. Mabagal na tunog ng gitara ang bumungad kina Francesca pagdating nila sa bakura ni Leo. May mga ilaw na nakasabit sa puno ng mangga. May mga batang nagtatakbuhan at ilang mesa nakapalibot sa malawak na espasyo sa gitna. Oh pare, ikaw na bahala sa bisita mo ha. Sabi ni Leo sabay tapik sa balikat ni Elias. Kumain lang kayo dyan. Estimahin mong maigi si Ma'am Francesca para mawili siya dito sa atin. Gumiti lang si Elias. Halatang nahihiya. Lalo na nang ipakilala pa ni Leo ang dalaga sa iba nitong mga bisita. Masaya pala dito sa inyo kapag ganitong may birthday ano? Nakangiting komento ni Francesca habang nanonood sa pag-iihaw ng barbecue sa hindi kalayuan. Anything goes. Walang pretensions, walang plastikan. Napaka-authentic. Yan ang isa sa mga may pagmamalaki namin dito sa baryo. Dito kahit salat sarangya, busog naman kami sa mga totoong kaibigan. Oo nga, busog din sa uso ko. Biro ni Francesca sabay tawa na nagpangiti rin sa binata. Agad namang kumuha si Elias ng abaniko para itaboy ang usok. Nako, pasensya na. Hindi ka nga rin pala sanay sa usok ng barbecue. Okay lang, sanay naman ako sa usok ng sasakyan. Natatawa niyan sabi. Huwag mo na akong paypayan, ano ka ba? Hindi naman ako prinsesa. Para sa akin, prinsesa ka. Nanlaki ang mga mata ni Francesca at saka natawa. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang makipagbiruan sa kanya si Elias, pero nagpagan iyon sa kanyang pakiramdam. Salamat dito ha, sa pagsama sa akin dito. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nag-enjoy ng ganito. Napatingin sa kanya si Elias. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nakakapag-enjoy sa Maynila? Hindi ka ba umattend ng birthday doon? Biro pa nito. Well, oo naman. May birthdays at parties din pero alam mo yun, iba kasi doon. Oo nga't mas maraming handa, mas mamahalin ang lugar pero ewan ko ba? Ibang feeling dito eh. Parang mas totoo. Mabuti naman nagustuhan mo dito sa amin. Bakit naman hindi? Mahinang internet? Masyadong tahimik? Masyadong mabagal ang oras? Sabi mo nga kanina. Ano ka ba, okay lang. Kung ikaw naman ang lagi kong kasama, okay lang. Napailing si Elias. Eksakto naman nagsimula ng pumailan lang ang tugtugan, hudyat ng sayawan at inuman. Tagay! Narinig nilang masayang sigaw ng mga nasa katabing mesa na sabay-sabay nagtaas ng kanilang mga baso. Nakisali rin sina Francesca at pagkatapos ay nagkantahan ng happy birthday para kay Leo. Ilan sandali pa'y namumula ng pisngi ni Francesca. Hawak pa rin yung basong may laman. Nakangiti na parang walang problema sa mundo. Ang tapang pala nito. Natatawa niyang sabi pagkatapos ubusin ang laman ng baso. Oh, hinay-hinay lang Jessica. Masyado matapang ang lambanog. Nakakailang baso ka na ba? 5? Ikaw? 2 pa lang. Ay nako, ang hina mo palang uminom, Elias. Umiling si Elias pero bahagyaring napangiti. Hindi ako sanay uminom na marami, sa totoo lang. Mabilis akong malasing at ayaw mong makita na malasing ako. Bakit? Madaldal ka ba kapag nalalasing? Baka mapasayaw ko sa gitna kapag nalasing ako. Natawa na malakas si Cheska. Bigla siyang tumayo at iniabot ang kamay sa binata. Tara, sayaw tayo. Ha? Sayaw tayo! Ulit niya mas malambing, mas sigurado.
Pulang-pula na ang mukha niya at halatang nagsisimula ng tamaan ng alak. Ang ganda ng music ko, dali! Nako, hindi ako marunong sumayaw. Ako rin naman pero palalampasin ba natin tong chance na to? Come on, Elias! Wala na ring nagawa ang binata at iiling-iling na lang na tinanggap ang kanyang kamay. Halos atake niya ito sa gitna, kasama ng iba pang nagsasayaw. Haramdam na niya ang pag-init ng katawan, hudyat na lasing na siya. Ganito, bulong pa niya at inilagay ang kamay niya sa balikat ni Elias. Tapos hawakan mo ko dito. Sa baywang? Oo. At dahan-dahan niyang naramdaman ang mainit na palad ni Elias sa kanyang baywang. Nagsimula siyang sumabay sa tugtog. Mabagal, nananansya, na parabang kapwa takot na magkamali. Pero habang tumatagal, ay napangiti si Francesca, lalo na nang makuha na nila ang tamang ritmo. Elias, okay ka lang? Oo, hindi lang kasi ako sanay sa ganito. Saan? Sa ganitong may kasayaw. Siguro simula ngayon, dapat masanay ka na. Mabagal pa rin ang tugtog. Nakangiti pa rin si Francesca kahit pa nga tila umiikot ng kanyang paligid. Hindi niya alam kung dahil sa lambanog o dahil kay Elias ang pag-init ng kanyang pisngi, pero isa lang ang sigurado siya. Iba ang epekto ng binata sa kanya. Elias? Pansin ko lang, bakit parang lagi kang naiilang sa akin? Hindi naman. Halata kaya? Tuwing tinititigan kita, umiiwas ka ng tingin. Baka kasi mapansin mo na namumula ko Balik na biro nito. Ano naman kung namumula ka? Cute nga Hindi rin kasi ako sanay sa tulad mo. Tulad ko? Oo, yung sobrang diretso magsalita. Parang ka yung alam kung ano ang gusto. Ikaw, alam mo ba kung anong gusto mo? Oo. Talaga? Sige nga, anong gusto mo? Ikaw. Ako? Pumikit si Elias, umiling-iling at napangiti. Ang ibig kong sabihin, gusto kita na mas makilala pa. Bakit naman? Parang alam mo na yun. Lumapit pa si Francesca dito hanggang halos magkadikit na ang kanilang mga ilong. Dahil ba sa may gusto ka sa akin? Kakikilala pa lang natin pero parang gano'n na nga. Nako, alam mo naman di ba na hamak na mas matanda ako sa'yo? Wala namang kaso sa akin yun. Pabulong nitong tugon. Sa'yo ba? Meron? Sa tingin ko, lasing ka na. Hindi ako lasing. Alam mo, Elias, kung iba lang siguro ang sitwasyon natin, kung magkaedad lang tayo, baka nga ako pang unang umamin sa'yo Hindi mo naman kailangang umamin, Cheska. Alam ko naman na gusto mo rin ako, di ba? Ramdam ko naman yun. Natawa si Francesca. Wow ha? From being super shy to being overconfident real quick? Ay, lasing ka na nga, Elias. Dahil kung hindi ka lasing, hindi ka magsasalita ng ganyan. Napayuko naman ang binata, halatang nahihiya. Pero nang muling nagtagpo ang kanilang mga mata, ay hindi na nila magawang mag-iwasan pa. Dahan-dahang humahaplos sa mga palad ni Elias sa kanyang likuran at ilang sandali pa ay naramdaman niya ang pagkabig nito sa kanya. Hindi na alam ni Francesca kung anong oras na siya naihatid ni Elias sa lodge. Basta ang alam lang niya ay tahimik ang kanilang paglalakad pa uwi. Salamat ha, mahina niyang sabi. Sa paghatid. Wala yun. Ganito ka ba talaga? Masyadong mabait? Laging handang tumulong, handang maghatid? Ang bilin kasi ng mga lola ko, dapat maging matulungin at mabait lalo na sa mga babae. Alam mo, sobrang bihira ng mga lalaking katulad mo. Lalo na sa mundong ginagalawan ko. Nasanay ako sa mga lalaki na walang pakialam lalo na sa feelings ng babae. At sa mga lalaki na best foot forward. Alam mo na, yung mabait lang sa simula pero kapag nakuha ng gusto, goodbye na. Don't worry, Cheska. Hindi ako ganun. Alam ko. Napangiti si Francesca. Nakangiti pa rin sa binata. Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Ganyan? Bakit? Naiilang ka na naman ba? Hindi. Baka lang kasi... Natawa siya na mahina. Dahan-dahan siya lumapit dito. Baka? Cheska. Halos pabulong na sabi ni Elias. Lasing ka na.
Hindi ako laseng, tipsy lang. Ngumiti siya. Bahagyang nagangat ng kamay at marahang inilapat sa dibdib ng binata. Bakit ba lagi kang seryoso? Nakakalutuloy kapag na-awkward ka. Hindi naman ako na-awkward. Anong hindi? Ngayon pa nga lang halata na na-awkward ka. Umiling lang ito at ngumiti. Ikaw kasi masyado ka maganda. Biglang tumahimik ang paligid. Dama nilang malamig na simoy ng hangin at ang manakanakang patak ng ulan. Nakatingin lang sila sa isa't isa na para bang tumigil ang mundo. Cheska, pwede ba kitang halikan? Sa pagkakataong yon, si Francesca na lumapit kay Elias hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga ng binata. Napapikit na lang siya nang tuluyang nagtagpo ang kanilang mga labi. Una ay marahan lamang, nananansya pero ilan sandali lang ay mas lumalim iyon na para bang ang bawat galaw ng kanilang mga labi ay nais ipaalam ang kanilang lumalalim na damdamin para sa isa't isa. Wow! Nakangiting bulong ni Elias. Sorry Cheska, hindi ko lang napigilan. Umiling siya. Hindi mo kailangan mag-sorry Elias. Pareho naman natin ginusto yung nangyari. Sige na, pumasok ka na sa loob baka mamaya. Baka ano? Tukso niya. Ngumiti ito at bahagyan napailing. Baka maulanan ka pa't sipunin. Pagpasok ni Francesca sa lodge ay ramdam pa rin niya ang halik ni Elias sa kanyang mga labi na para bang apoy na hindi mamatay-matay kahit pa sa basa ng ulan. Kinabukasan, hindi niya alam kung paano pa niya kinaya na magising ng maaga dahil sa totoo lang ay hindi siya gaanong nakatulog ng maayos noong nakarang gabi. Hoy Cheska, nakikinig ka ba? Napalingon siya sa kaibigan habang kumakain sila ng sinangag at pritong itlog sa pahabang mesa ng lodge. Maaliwalas ang umagang yon. Amoy hamog at masarap ang simoy ng hangin. Pero si Francesca parang wala sa sarili. Ha? Siyempre, nakikinig ako. Pagsisinungaling niya. Sigurado ka? Kanina ka pandulala, muntik mo na lagyan ng patis yung kape mo. Oh my God. Naningkit ang mga mata ni Trish. May nangyari kagabi no? Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Ano naman yung mangyayari? Di ba nagpunta kayo ni Elias sa birthday party? Hindi ko nang namalayan kung anong oras ka nakauwi girl eh. Akala ko inuwi ka na ni Elias eh. Grabe ka sa akin Trish. Ano nga kasi nangyari? Wala. Ayun nga, naki-birthday kami. Konting kantahan, may lambanog, may... OMG, lambanog? Matapang yun, di ba? Ano, nalasing ka girl? Hoy, hindi ah. Oh, well, slight lang. And may nangyari nga sa inyo ni Elias? Wala! Halos pasigaw niyan tugon. Dahil hindi naman niya pwedeng ikuwento kay Trish ang totoong nangyari, kahit papaulit-ulit sa isip niyang pinagsaluhan nilang halik kagabi. Ay nako Francesca, gumising ka nga. Hamak na mas bata siya sa'yo. Magsasaka siya, Villaverde ka. You should know better. Naku, wala raw nangyari. Bakit kanina pa nakatingin sa'yo si Elias oh? Bulong ni Trish sabay siko sa kanya. Agad siya napalingon at iyon nga, si Elias. Nakatayo sa tapat ng bintana. Pitbit ang basket ng mga gulay, nakasimpleng puting t-shirt, mukhang bagong ligo. Titig na titig ito sa kanya kaya mabilis siya nagbaba ng tingin. Kunwari abala sa cellphone kahit pa nga wala naman signal. Uy, bakit namumula ka? Sabi ko na nga ba may something nga kayo ano? Wala. Pabulong niyan tanggi. Please lang Trisha, huwag kang maingay, baka may makarinig nakakahiya. Ano naman nakakahiya roon? My God, Cheska, kung ganyan naman kagwapo kahit tagasaan pa yan girl, basta may ganyang abs, go na! Natawa siya at napailing. Pilit niyang binaliwala ang presensya ng binata dahil kailangan niyang i-maintain ang kanyang image. City girl, confident, strong woman, na hindi kailanman mahuhulog sa isang simpleng lalaking may abs. Cheska, okay ka lang? Naapangat siya ng tingin at nagulat pa na makita nakatayo sa harap niya si Elias. Oo, okay lang. Ikaw, okay ka lang? Sa totoo lang, hindi ko alam. Yung kagabi kasi. Yun. Mabilis siyang tumayo. Dinalantasan ng kape at naglakad papunta sa kusina, kung saan walang masyadong mga taingang maaaring makarinig sa kanila. Kalimutan na lang siguro natin yun, Elias.
Kalimutan? Ganon na lang yun? Medyo lasing na tayo kagabi, di ba? Pero alam ko nangyari, Cheska. Kahit na medyo lasing ako, alam kong ginawa ko. Alam kong ginawa natin. Elias, baka may makarinig. Ano ka ba? Tinalikuran niya ito at nagkunwaring abala sa pag-inom ng kape. Pwede bang huwag na lang natin pag-usapan? Wala lang naman yun. Ha? Pero Cheska, hindi ko maintindihan. Paano mo nasabi na wala lang yun? Dito kasi sa amin, kapag hinalikan mong isang tao, ibig sabihin nun, yun na. Ibig sabihin, seryoso ko na. Elias, hindi lahat ng tao tulad ng mga tao dito sa inyo. Medyo malakas niyang sabi. Sa Maynila ako nakatira, iba ang mga tao roon. At yung halik na yon, that was just for fun, okay? Huwag mo masyadong isipin yun. Fun? Halata ang pagkadismaya ni Elias. Hindi sa akin. Dahil para sa akin, mahalagang halik. At hindi ko yun basta-basta ibinibigay kung kani-kanino lang. Umiling si Francesca, tinawanan lang ang narinig. Kahit pa nga nagigilty siya sa nangyayari. Elias, huwag ka na magdrama please. Chill ka lang, masyadong komplikadong sitwasyon eh. Hindi tayo… Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Kahit konti? Kasi naramdaman ko yun eh. Ramdam ko sa mga halik mo kagabi na… Teka, hindi naman porke hinalikan kita ibig sabihin mahal na kita, okay? It was just a kiss. A spur of the moment thing. Alam ko na. Halos pabulong na sabi ni Elias. Mapaklang ngiti sa mga labi. Ano nga ba yung lagi mong ginagamit na rason? Na city girl ka? Yung bandahilan mo, Cheska? Na ganyan kayo mga taga Maynila? Ganyan kayo mga babae doon na naghahalik ng kung sino-sino lalaki? Pero agad din ito napailing. Sorry Cheska. Hindi ko sinasadya sabihin yun pero kasi… No, I get it, Elias. Naiintindihan ko kung bakit mo nasabi yun. It's true naman. In a sense, masyadong malaki ang pagkakaiba natin. Masyadong komplikado. Pwede bang mag-move on na lang tayo? Yumuko si Elias. Halatang nasaktan at naguluhan pero hindi ito umalis sa harap niya. Hindi pwede, Cheska. Hindi ko pwedeng basta na lang kalimutan na nangyari kagabi. Para sa akin, hindi yun. Basta halik lang. Hindi pwedeng hindi natin yun pag-usapan. Pero, magkaiba tayo ng mundo. Baka hindi ka makasunod sa lifestyle ko. Baka hindi mo magustuhan ang mundo ko. Siguro nga, tama ka. Pero sana, kahit paano, wag mong ipilit na kalimutan na lang natin yun. Kahit kaunti naman, isa-alang-alang mo nararamdaman ko. Lumapit ang binata sa kanya at kinuha ang kanyang kamay na agad niyang binawi. Elias, please, huwag dito, nakakahiya. Nakakahiya? Kinahihiya mo ko? Hindi naman sa ganoon, kaya lang kasi… Okay na, naiintindihan ko na. Kung tutuusin, dapat ay makahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay tumalikod na si Elias at tuluyan na lumabas ng lodge pero hindi maintindihan ni Francesca kung bakit mabigat yun para sa kanya na para bang may bahagi ng kanyang pagkatao ang biglang nawala. Kinabukasan ay maaga nagtrabaho si Elias sa bukid. Ilang oras na rin siya roon hawak ang araro. Tahimik lang siya, nakatutok sa trabaho pero ang utak niya ay lumilipad sa kung saan. Uy, Elias, pare, ano yan? Bakit parang lalim yata ng iniisip mo? Tanong ni Leo habang inaayos ang tali ng kalabaw. Nakatingin ito kay Elias. Nakangiti na para bang may ideya na sa kung anong gumugulo sa kanyang isipan. Wala. Sus, ako pa bang pagtataguan mo? Simula grade 1, magkakilala na tayo, Elias. Kilalang kilala na kita mula ulo hanggang paa at kapag ganyan kang tahimik at lutang, isa lang ibig sabihin yan. Babae. Yung taga Maynila, di ba? Natigilan siya at huminga ng malalim. Hindi Hindi raw oh. Tahimik ka masyado simula kanina nagsimula tayo rito eh. Halatang halata na may bumabagabag sa'yo. Tumanaw sila sa malawak na taniman. Natanggap ko naman na. Halos pabulong niyan sabi. Hindi kami bagay. Hindi ako bagay sa kanya eh. Masyado siya maganda para sa akin pare. Masyado moderno. Sigurado kang tanggap mo na pre. Sa itsura mo parang kabaligtaran na. Okay na ako sa ganitong buhay, Leo. Yung simple lang, walang komplikasyon, walang drama. At kahit pa nga gusto ko siya, alam ko naman na hindi pwede. Hindi siya para sa akin. Sinabi ba niya yan sa'yo o umiral na naman yung pagiging insecure mo? Kumunot ang noon niya. Ano na naman yung ibig mong sabihin?
Yun na nga, baka Leo, nag-uusap na kami. Okay na yun. Ay, kung ako sa'yo Elias, ibabaling ko na lang sa ibang tingin ko. Kaysa naman nagmumukmuk ka riyan. Kanino naman? Si Myla. Myla? Oo, yung kababata natin. Yung simple lang. Babait, maganda at ang kaigihan, mahinin. At isa pa, magkasing edad lang kayo kaya walang problema, di ba? Hindi tulad yun ni Miss Francesca na mas matanda na nga. Taga Maynila pa. Abay talagang magiging komplikadong mundo nyo yan. Hindi ko alam. Ayoko naman pilitin ang sarili ko na baga gusto sa iba. Isa pa, baka maging unfair lang ako kay Myla, di ba? Ay punto ka naman. Pero sinasabi ko lang pare, wala namang masama kung susubukan mo. Subukan mo lang. Yayain mo si Myla na magkape, na kumain sa labas, ganun lang. Hindi naman ibig sabihin na girlfriend mo na siya agad. Ang punto ko lang, matagal na natin kaibigan si Myla. Sa kanya, hindi mo kailangan pang magpa-impress. Hindi mo kailangan mag-adjust para lang makisabay, di ba? Tinignan niya ang kaibigan. Ewan ko, Leo. Alam ko mabait siya, maganda rin naman at gusto ko rin naman siya. Pero hanggang kaibigan lang talaga eh. At saka hindi ko kayang ibaling tong nararamdaman ko kay Cheska sa iba. Kung sa bagay, naiintindihan kita sa parteng yan. Naranasan ko na rin yan noon eh. Kaya nga naging kami ni Mildred, di ba? Kahit ayaw na magulang niya, nilaban ko talaga yung pag-ibig namin. Oh, tignan mo ngayon, malapit na kami ikasal. Sa tingin mo, kung ipaglalaban ko nararamdaman ko para sa kanya, may pag-asa ako? Oo naman pare. Nakangiti nitong sabi sabay tapik sa kanyang balikat. Halata namang patay na patay sa'yo yung si Miss Francesca eh. Ikaw talaga. Totoo naman Elias. Pinapanood ko kayo habang nagsasayaw ng birthday ko. Grabing makatitig pare. Kahit sino makakita talagang aakalain na may kung ano sa pagitan nyo. Talaga ba? Medyo nangingiti niyang tanong. Oo, tinanong ako ni Mildred kung sino raw ba yung bago mong nobya. At ang swerte mo raw kasi sobrang ganda at aesthetic daw manamit. Kung ano man ang ibig sabihin nun. Swerte nga ba siya? Kung iisipin, siguro nga. Lalo na't ramdam din naman niya na may pagtingin din si Francesca sa kanya. Pero sa kamalas-malasan, hindi iyon kasing lalim ng nararamdaman niya para sa dalaga. Tirik ang sikat ng araw nang mapagpasya ni na Francesca at Trish na maglakad-lakad sa bayan para makapamasyal pagkatapos ng meeting ng kanilang grupo sa lodge. Naupo sila sa gilid ng maliit na karinderya at kumain muna ng halo-halo bago umuwi. Grabe no, girl. Nakaka-relax pala talaga dito. Akala ko boring lang sa probinsya. Sabi niya sa kaibigan si Trish. Correct. Kahit paano nalilimutan ko mga deadline natin sa opisina. Ay nako, ayoko munang pag-usapan ng tungkol sa trabaho, please lang. Natatawa niyang sabi. Ano bang gusto mong pag-usapan? Si Mr. Knight in Shining Carabao? Wow, may nickname na talaga siya ha. Oo, yun ang tawag na mga kasama natin kay Elias. Pwede ring Mr. Abs, Mr. Dimples. Napailing siya. Ayoko na rin muna sanang isipin ng tungkol sa kanya, Trish. At bakit? LQ kayo? Anong LQ? Wala naman kami. Ay, wala ba? My God, girl. Yung mga ngitian nyo at malalagkit at titigan, wala lang yun? Pabiro niyang inirapan ng kaibigan at nang mabaling ang tingin niya sa entrada ng karinderya, ay nakita niya si Elias. Hindi lang si Elias, may kasama itong babae. Ay, speaking of the devil. Kaya ba LQ kayo kasi may ibang girl si Elias? Shh! Baka marinig ka, baka lumapit dito. Bulong niya sa bayo ko. Pero huli na yon. Dahil ilan sandali lang ay naramdaman na niyang palapit sa kinaupuan nila ang binata at ang kasama nito. Oh, nandito rin pala kayo. Simpleng simula ni Elias. Oo. Gusto lang naming mamasyal ni Cheska. Di ba, Cheska? Ha? Oo nga. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Medyo mataray niyang tanong na simpleng pinandilatan ni Trish. Girl, anong ginagawa nila rito? Dito sila nakatira. Bulong nito sa kanya. Ay, oo nga pala. Well, hi, Elias and your girlfriend? Si Myla, kababata ko. Hi, nice to meet you, Myla. Bati niya na nakangiti kahit pa nga parang sinasaksak ang kanyang puso sa selos. Sige, enjoy kayong dalawa ha. Mauna na kami ni Trish sa lodge. Mag-ayos pa kami na maleta, di ba Trish? Huh? Oo, sabi nga pala ni boss, kailangan nating bumalik agad para makapag-prepare na tayo sa pag-uwi. Sige Elias, alis na kami. Habang naglalakad palayo, ay ramdam ni Francesca ang bigat ng dibdib habang nakatanaw lang sa kanila si Elias. Nahalatang nabigla sa nangyari.
Liliko na sana sila ni Trish nang biglang may narinig siya mabilis na yabag sa likod nila. Cheska! Elias, bakit? Na kanyang tanong sa hinihingal na binata. Okay ba tayo? Para kasing galit ka. Natawa siya. Ano? Galit? Bakit naman ako magagalit? Wala naman dahilan para magalit ako, Elias. Pero hindi yun pinaniwalaan ni Elias. Sa halip, tinignan siya nito ng diretso sa mata. Bakit parang nagsiselos ka? Napahinto si Francesca at napatingin kay Trish sa tabi niya na noon ay hindi mapigilan ng ngiti. Ako? Nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Please. Medyo halata kasi. Yung itsura mo nung pinakilala ko si Myla. At yung mabilis mong pag-alis sa parabang, ayaw mo makita na kasama siya. Ay, wow Kayo ko lang nalaman na may pagkamayabang ka rin pala. Natatawa yan tugon. For your information, hindi ako nagsiselos. Imagination mo lang yon, Elias. Ngumiti lang si Elias. Okay, sinabi mo eh. Pero gusto ko lang ulitin, Cheska. Kaibigan ko lang si Myla. Kababata namin yun ni Leo. Nagkataon lang din na nakita kami sa bayan. Galing kasi siya sa kabilang isla. Doon siya nagtatrabaho at ngayon na lang ulit siya. Hindi mo kailangang mag-explain, Elias. At lalong hindi mo kailangang ikwento sa akin ang buhay ng Myla na yon. Oh, nakita mo na. Nagsiselos ka. Diyos ko naman, Elias, ewan ko sa'yo. Tahimik na uli sila naglakad ni Trish at iniwan si Elias na iiling-iling. At buong akala ni Francesca ay iyon ang huli nilang pagkikita ng binata. Pero ilang oras lamang ay nakita niya itong muli sa lodge. Kailangan mo ng tulong? Napalingon si Cheska sa pinanggalingan ng boses. Kasalukuyan siya nagkakarga ng mga gamit sa kanyang kotse nang maramdaman niya ang paglapit ng binata. Okay lang ako, kaya ko naman. Mahinahon niyang tugon. Pilit siya naging mahinahon pero halata pa rin sa bawat kilos niyang pag-iwas rito. Cheska, teka lang. Lumapit si Elias sa kanya at inunahan siya sa pagbuhat ng maleta. Pwede ba tayo mag-usap bago ka umalis? Elias, ano pa bang pag-uusapan natin? Akala ko ba okay na tayo? I mean, hindi tayo bagay, magkaibang-magkaiba tayo. At malayong agwat ang edad natin, hindi bagay. Halatang hindi iyon nagustuhan ni Elias pero tumangulang ito. Hindi ko alam, yung ba talagang dahilan o ikinahihiya mo lang ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Umiling siya at hinarap ang kausap. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin na hindi mo na nararamdaman ko, Cheska. Doon siya nagbaba ng tingin dahil hindi niya kayang salubungin na mapanurin itong mata. Pero sa kabila ng pag-iwas niya, ay ramdam pa rin niyang malakas sa tibok ng kanilang mga puso. Cheska, alam ko masyado mabilis, pero mahal na kita. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Elias, alam mo ba yung sinasabi mo? Kailan lang tayo nagkakilala? Imposible namang mahal mo ko agad. Ano tong nararamdaman ko para sa'yo? Hindi ko alam. Pero sigurado akong hindi love yan, Elias. Baka paghanga lang, infatuation, ganun. Pero umiling si Elias. Crush? Ano ako, bata? Well, compared to me, yes. Sinabi ko na sa'yo, Cheska. Hindi ako basta-basta humahalik ng kung sino-sino. Hinalikan kita kasi mahal kita. Pilit hinuli ni Elias ang kanyang kamay na hindi na niya kinayang pigilan. Sabihin mo ng diretso sa akin, Cheska. Yung totoo, may nararamdaman ka ba sa akin? Kahit konti lang? Ilan sandali muna nag-isip si Francesca. Paano ba niya ipapaliwanag sa binatang nararamdaman niya para rito kung kahit sa kanyang sarili ay hindi niya malaman kung ano yon? Hindi ko alam, okay? Ang galit na inaasahan ni Francesca mula kay Elias ay hindi dumating. Sa halip ay ngumiti ito. Oh, ano nakakatawa? Bakit ganyan pang ngiti mo? Kasi ibig sabihin yan, mahal mo rin ako kahit konti. Dahil kung hindi naman, hindi ka maguguluhan sa sarili mo, di ba? Pero hindi na naituloy ni Francesca ang sasabihin dahil agad niyang naramdaman ang malambot na labi ng binata sa kanyang bibig. Automatiko siya napapikit at napahigit ng hininga. Tila may sariling buhay ang kanyang kamay na napakapit sa batok nito na para bang kanina pa niya yung hinihintay. Elias. Gayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako mahal. Aking binibini. Binibini? Oo, dahil ikaw ang aking pinakamamahal na binibini.
Hindi napigilan ni Francesca na mapangiti. Ang corny mo ha? Cute naman at mahal na mahal ka. Pero hindi mo pa rin ba naiintindihan? Masyado kang bata para sa akin. Bata? 24 na ako, Cheska. Alam ko nang ginagawa ko. Oh sure, I'm 33. Gusto mo bang bilangan ko pa kung ilang taon ng tanda ko sa'yo? For Christ's sake, Elias, ano na lang sasabihin ng mga tao kapag… Ayun, di lumabas din. Ang alin? Na kaya ka nagkakaganyan dahil iniisip mong sasabihin ng ibang tao tungkol sa atin. Bakit? Ikaw, hindi mo ba iniisip yun? Umiling ito. Mahal kita. Yun lang mahal ka sa akin. Elias, please. Totoong buhay ito, hindi telenovela. Life doesn't work like that. Ayaw mo man lang ba subukan? Ang alin? Ito, tayo. Paano? Baka nalilimutan mo na sa Maynila ako nakatira. Aalis na ako oh. Eh di bibisitahin kita ron minsan. At marunong din naman akong gumamit ng computer. May cellphone naman ako. Pwede tayo mag-email, magtawagan, mag-text. Natawa siya. Ano to, long distance relationship? Seryoso ka ba? Oo. Alam mo, sinasabi mo lang yan ngayon eh. Pero after a few months, mawawala din yung feelings mo na yan. Makakalimutan mo rin to. Makakakilala ka ng babae na kasing edad mo. Yung babae na kapareho mo na simple lang. Yung hindi mo kailangan bigyan ng masyadong effort. Wala namang problema sa akin na mag-effort kung para sa'yo. Wala akong pakialam kung iba ka sa akin. Kaya ko namang mag-adjust sa lahat ng gusto mo. Ay naku Elias, bata ka pa nga, masyado kang idealistic. Akala mo love na yung nararamdaman mo kasi exciting yung sitwasyon natin, di ba? Bago ang lahat, yung age gap, yung magkaibang mundo, yung feeling ng you and me against the world. Yung tayong dalawa lang, walang problema eh. Pero paano kung mawala na yung kilig? Paano kung hindi ako matanggap ng pamilya mo, na mga kaibigan mo? Kakayanin ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umiling siya at bahagyang lumayo. Alam ko, Cheska. Mahal kita at hindi ako natatakot sa sasabihin ng ibang tao. Ipinikit ni Francesca mga mata para itago ng hingilid na luha. You should be. Dahil natatakot ako, Elias. Natatakot ka mahalin ako? Bakit? Dahil kapag pinayagan ko sarili ko na mahalin ka, baka hindi na ako umalis dito. Oh, ano naman ang masama ron? Nasa Manila ang buhay ko, Elias. Naroon ang trabaho ko, ang pamilya ko. Eh di doon ka. Hindi naman kita pipilitin na manatili dito. Sabi ko nga pwede kitang bisitahin doon o kaya paminsan-minsan ikaw naman ang pumunta dito. Kaya naman natin, di ba? Natatakot pa rin ako. Paano kung mauwi lang sa walaan lahat? I'm too old for this, Elias. Masyado na ako matanda para ma-inlove ng ganito. At sino may sabi sa'yo niyan? Cheska, ang pag-ibig. Walang pinipiling edad o estado sa buhay. Kapag mahal mo, mahal mo. Di ba sabi mo dati na ang pag-ibig ay isang sugal? Bakit hindi mo kayang sumugal ngayon sa akin? Sa atin? Umiling si Francesca. Dahil this time, alam kong may chance na manalo ako. At hindi ko alam kung paano i-handle ang ganitong relationship, Elias. Kaya nga relationship, di ba? Nandito ako, hindi mo kailangan dali ang relationship na mag-isa. Doon na tuluyan tumulo ang kanyang luha. Hindi ko alam. Hindi ko pa yata kaya, Elias. I'm sorry. Ilang buwan na nagdaan at ilang buwan na ring bumalik si Francesca sa dati niyang buhay sa Manila. Abala, masalimuot, magulo. Puno ng muli ang araw niya ng mga tawag ng kliyente, emails at meetings at kape. Kumbaga back to normal. O at least, yun ang pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Wala ng sariwang hangin, wala ng kilig, wala ng halik mula sa simpleng magsasaka. Grace, pakireschedule naman ang lunch meeting natin. Gawin natin na mas maaga please. Say 10 a.m. And pabook na nga rin pala ng flight ko for Thursday. Noted ma'am. Salamat. Iyon lang at lumabas na ng kanyang opisina ang kanyang assistant na si Grace. Huminga siya ng malalim at minasahe ang sentido. Gusto niya magpahinga pero marami pa siyang papeles na kailangang pirmahan. Pero sa mga oras na yon, kailangan niya ng kape. Tumayo siya at sinuot ang blazer bago buksan ang pinto ng opisina. Hindi naman siguro magagalit si Lord kung magpahinga ako kahit 15 minutes lang. Bulong niya sa sarili habang palabas ng opisina. Pero bago pa siya makarating sa mesa ng kanyang assistant ay narinig na niya ang tawag nito at nakitang may kausap itong isang lalaki. Excuse me, Grace? Sino ang… Ma'am Francesca? May naghahanap po sa inyo? Kaibigan niyo raw? Hi, Cheska.
Malalim ang boses nito na para bang nang-aakit. Titig na titig ito sa kanya, nakangiti, na tila ba aliw na aliw sa reaksyon niya. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya napigilan tignan ng binata mula ulo hanggang paa dahil hindi niya inaasahan na may iguguwapo pa pala ito ngayong nakapormal itong kasuotan. Business trip. Sa umpisa'y akala niya ay nagbibiro lang ito kaya natawa siya. Business trip? Oo, bale farming partnership program. Akong pinadala ng kooperatiba ng bayan namin dito sa Maynila. Nagkataon naman na sa kabilang building lang yung seminar kaya sinamantala ko na. Kaya duman na ako dito. Oh, wow. Welcome dito sa Manila. Salamat. Teka, paano mo nalaman tong opisina ko? Nagkibit balikat si Elias. Sabi ko naman sa'yo, kapag may gusto ko, gagawin ko lahat. Gagawa ko ng paraan. Kaya heto, nandito ako ngayon. No, but seriously. Bago kayo umalis dun sa lodge, nakiusap ako kay Trish. Nanlaki ang mga mata niya. Oh my God! Si Trish talaga, makikita ng babae na yun talaga. Huwag ka na magalit sa kanya, ako naman ang nagpumilit. Wala siyang kasalanan. Nako, hindi mo kilala yun si Trish. I'm sure hindi na niya kailangan pilitin. Botong-boto yun sa'yo eh. Napangiti si Elias. Wow, pakisabi sa kanya maraming salamat. So, kumusta ka na? Ang tagal na natin hindi nakita, no? Oh, well, okay naman. Ito, busy. Alam mo na, meetings, deadlines. Tayo ba? Okay ba tayo? Natigilan si Francesca. Alanganin siyang ngumiti nang maalalang huling pagkikita nila noon sa probinsya. Oo naman, okay naman tayo, di ba? I mean, we've moved on, right? Moved on. Mahina nitong ulit. Siguro ikaw nakamove on na, pero ako, hindi eh. Wala siya na itugon doon. Tinignan lang niya ito habang naghahanap ng tamang salitang sasabihin. Pwede ba tayo magkape sandali? Kung okay lang, kung may libreng oras ka. Alam ko marami kang ginagawa. Nagbabaka sakali lang na pwede tayo mag-usap, kahit sandali lang. Kape? Sure. Tumingin muna si Francesca sa suot na rilo bago nagpatuloy. 30 minutes? Katabi lang ng building ng opisina niya ang coffee shop na pinuntahan nila. Ang coffee shop na madalas silang puntahan ni Trish tuwing umaga. Pagpasok nila ay sinalubong agad sila ng mabangong amoy ng kape at ang magandang jazz music. So, kumustang bukid? Bungad yan tanong nang pareho na sila nakaupo sa dulong bahagi ng coffee shop. Ganun pa rin. Maulan ito mga nakaraang linggo pero okay naman. Malaking tulong din sa palayan. May kislap sa mga mata ni Elias. At saka nagbukas nga pala ako ng maliit na training center sa bayan para sa mga kabataan doon. Para matutong magtanim, magnegosyo. Wow, ang galing ah. Congratulations, Elias. Salamat. Kailangan kong may ibang gawin para kahit paano. Hindi kita maisip. Wala siya. Bulong ni Francesca sa sarili na hindi napigilan ng ngiti. Ikaw, bukod sa trabaho. Anong pinagkakaabalahan mo? Umiling siya. Work lang talaga. Work is life dito sa Manila. Hindi ako pwedeng tumigil dahil sa oras na huminto ako. Maraming taong mawawala ng trabaho. Tumango-tango si Elias. Cheska, tayo. Kumusta tayo? Ha? Anong tayo? May tayo ba? Di ba? Kahit sandali lang nung nasa bukid tayo. Elias. Ayos lang. Mahinahon sabi ni Elias sabay iwas ng tingin. Hindi naman ako umaasa na ganun pa rin ang nararamdaman mo. Gusto ko lang malaman kung okay tayo, kahit bilang magkaibigan lang. Ilan sandali silang natahimik na tanging tunog lang ng espresso machine ang maririnig. Gusto ko lang din na sabihin na namiss kita. Napakamot sa batok si Elias. Namiss ko lang yung mga usapan natin. Yung paglalakad natin sa bayan, yung mga reklamo mo sa buhay, yung ingay mo. Namiss mong ingay ko? Oo, nung umalis ka wala na maingay sa lodge, tsaka wala nang nangungulit sa akin. Wow ha? Yung kulit factor lang palang na-miss mo sa akin? Hindi naman, pero parang yun lang ang safe na sabihin eh. Anong ibig mo sabihin? Nagkibit balikat ito at walang tinugon. Sa halip ay nanatili lang ito nakatitig sa kanya. Huy Elias, bakit ganyan ka makatingin? Wala lang. Gusto ko lang samantalahin yung chance. Baka kasi hindi na maulit. Bakit?
Babalik ka rin ba agad sa probinsya? Tumango ito. Ilang araw lang naman yung partnership program. Pagkatapos noon, uwi na rin ako. So gano'n na lang yon? I mean, pinuntahan mo pa ako sa opisina ko para just for coffee? Oo, pero sana may susunod pa. Kumunot ang noo ni Francesca. Kung ano man ang nasa isip ng taong iyon ay hindi niya maintindihan. So, bakit hindi ka nagparamdam nitong mga nakaraang buwan? Akala ko ba marunong ka mag-computer? Bakit hindi ka man lang nag-email? Akala ko ba may cellphone ka, so bakit wala man lang text? Wala man lang, "Hello Cheska, buhay ka pa ba?" Ikaw rin naman, hindi ka rin nagparamdam. Sino ba yung may sinabi dati na mahal kita? Biro niyan tanong sabay tawa. Ako ba? Siyempre dapat ikaw yung una nag-effort na kumontak. Ganun ba yun? Tanong ng binata nangingiti. Akala ko kasi gusto mo na lang kalimutan lahat. Yun nasabi mo noon, di ba? Alam kong sinabi ko okay. Kaya nga, sabi mo pa yung ng komplikasyon, kaya hinayaan na lang kita. At pagkatapos pupuntahan mo ako dito ngayon. Naisip ko kasi na baka nagbago ng isip mo. Baka ngayon, pwede na. Elias, alam ko na sasabihin mo, malaki ang agwat ng edad natin. Magkaibang buhay natin, may reputasyon ka na kailangan pangalagaan at ako. Magsasaka lang, alam ko na lahat yan. Hindi yun ang gusto kong sabihin. Pero yun ang sabi mo noon, di ba? Na hindi tayo bagay. At tanggap ko naman yun, Cheska. Kahit masakit, tinanggap ko yun. Elias, sorry. Hindi ko sadyang saktan ka ng ganun. Umiling ito. Okay na yun, naunawaan ko naman. Pero hindi ibig sabihin nun, susuko na ako. Anong? Cheska, pwede bang magtanong? Ano yun? Pwede ba ako manligaw sa'yo? Muntik na niyang mabitawan ang hawak na baso dahil sa narinig. Ano? Kung pwede kitang ligawan. Ligaw? Oo, ligaw. Yun ang ginagawa ng lalaki para mapatunayan na mahal niya ang babae, hindi ba? Oh my God. Teka, hindi ko yata alam kung paano tumanggap ng ganyan tanong. I mean, hindi ko matandaan kung may na-encounter na ba akong babae na niligawan sa 2025. Elias, wala nang gumagawa niyan sa panahon ngayon. Usually, nag-hangout na lang, get drinks, fall into bed, then tsaka sila magde-decide kung anong gusto nilang label. Kung magiging exclusive ba sila sa isa't isa o pwede pa rin sila makipag-date sa iba. Ha? Ganun na ba ngayon? Oo, Elias, ganun nga. Ganun ba ang gusto mo? Natigilan siya. Iyon nga ba ang gusto niya? Hindi ko alam. Ikaw ba, hindi? Hindi. Ang gusto ko kasi yung malinaw. Gusto ko tanigawan para ipakita at iparamdam na totoong nararamdaman ko sa'yo. Ayoko nang walang label, Cheska. Unang-una parang maglolokon lang tayo kapag gano'n na pwede pa rin tayo makipag-date sa iba kahit na may something tayo, di ba? At pangalawa, hindi pa parang walang respeto naman yun sa babae. Well, at nire-respeto kita, Cheska. Doon siya natahimik. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakilala na lalaking katulad mo at ngayon lang may nagsabi sa akin ng ganyan. Nakita niya itong umiti. Kung papayag ka, gusto kong subukan. Ayoko ng puro kung sakali. Gusto kong gawin ang lahat para patunayan sa'yo na wala sa akin ang edad o ang estado sa buhay o magkabilang mundo. Gusto kong iparamdam sa'yo na mahal kita at mamahalin kita sa paraan na alam ko. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata, naghihintay ng sagot. Elias, gusto ko lang malaman mo na, dito sa mundo ko, hinuhusgahan lahat ng gawin ko. Kung paano ako manamit, yung trabaho ko, kahit ng personal kong buhay. Hindi mo alam kung gaano kagulong mundo ko lalo na kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa atin. Handa ako sa kahit anong klaseng gulo. Sigurado ka? Paano kung mapagod ka? Paano kung pareho lang tayo masaktan? Di masasaktan. Simple nitong tugon. At least, sinubukan natin. Hindi niya alam kung maiinis siya dahil may punto naman ang sinabi nito. Dahil ilang taon na nga ba niyang pinoprotektahan ng sarili para hindi masaktan? Matigas talaga ang ulo mo, ano? Siguro, ngumiti ito. Pero baka kailangan talaga maging matigas ang ulo ko para makuha kong pag-ibig mo. Napailing na lang siya dahil alam niyang wala na siyang laban sa usapang yun. Okay, so sabihin na natin na pumapayag na ako. What's next? Sa tingin mo talaga mag-work ang ganito na long distance relationship? Basta ako kaya ko.
Basta para sa'yo kakayanin ko. Tiningnan niya ito at pinag-aralang mabuti. Hindi niya inaasahan na may ganoong katangian si Elias, na sa likod ng pagiging tahimik nito ay matatag ang prinsipyo nito, hindi tulad ng mga lalaking nakikilala niya. Napagdesisyon na ni Elias sa manatili ng ilan pang linggo sa Maynila. Ang simpleng rason, si Francesca. Hindi man ito mayaman, hindi man ito sanay sa buhay sa lungsod, pero alam ni Elias nang kaya lang nitong ibigay sa dalaga ay ang oras at atensyon at para rito sapat na yon. Good morning, ma'am. Maingat itong bungad pagtapak niya sa opisina ni Francesca. May dinala lang ako para sa'yo. Wow, good morning. Ano to, Elias? Breakfast. Inilapag dito dalang paper bag sa ibabaw ng mesa ng dalaga. Hindi ako sigurado kung anong gusto mo, kaya yan na lang yung dinala ko. Brewed coffee tsaka chocolate cake. Sana okay lang. Kung hindi, pwede naman ako bumili sa labas ng iba. May gusto ka bang ibang almusal? Napangiti si Francesca. Hindi mo naman kailangan dalhan ako ng breakfast, Elias. Dinadalan ako ni Grace ang pagkain tuwing umaga galing sa coffee shop. Ganun ba? Pero don't worry, I'll eat this na lang mamayang coffee break. Thank you ha. Wala yun. Sige, mauna na rin ako. Alam ko marami kang ginagawa. Teka, saan ang punta mo? I mean, tapos ang seminar niyo, right? Tumango ito. Bali may nag-invite kasi sa akin na maging speaker. Small agriculture school lang, farming students. Gusto nila magbigay ako ng kaunting nalalaman ko tungkol sa sustainable agriculture. Tapos mag-demo ng urban planting techniques. Wow, talaga? Nanlaki ang mga mata ni Francesca. Tanda ng pagiging proud para sa binata. Ang galing ha? That's amazing. Salamat. Pero hindi ako sanay yung magsalita sa harap ng maraming tao. Kaya medyo kinakabahan ako. Kayang-kaya mo yan, ano ka ba? I'm sure maraming matututunan ng mga estudyanteng yun sa'yo. Sana nga. Sigurado yun. Ikaw pa ba? Sa totoo lang. Kaya ko lang naman tinanggap yun kasi gusto ko lang magtagal pa sa Maynila. Dahil sa'yo. Kung ayos lang sa'yo kahit paminsan-minsan, imbitahan kitang magkape o kaya kumain sa labas. Hindi napigilan ni Francesca mapangiti. Talagang seryoso ka sa panliligaw na yan ha? Kailan ba kita biniro tungkol doon? Ay nako, sige na. Baka malate ka pa sa talk mo. Good luck ha? Ngumiti ito ng pagkaganda-gandang ngiti. Susunduin kita mamaya ha? May choice ba ako? Biro niya. Meron naman, pero syempre, mas okay kung papayag ka kasi nakaplano ng gagawin natin mamaya. Nakaplano? Oo, kung saan tayo kakain, kung anong kakainin natin. Nagpatulong pa ako sa kaibigan ko para lang malaman kung saan na masasarap na kainan malapit dito. Aba, impressive ha? Simpleng romantic dinners kung hindi sa mga local cafe. Kahit sa fast food at food trucks ay nagagawang espesyal ni Elias. Paminsan-minsan pa'y binibigyan siya nito ng bulaklak na hindi man kamahalan ay alam niyang galing sa puso. Isang Sabado ng hapon, nagaya si Elias na maglakad-lakad sa parke at muli, pansin ni Francesca ang mga ngilang tao na dumilingon sa kanilang direksyon. May mga bumubulong, may mga nakangiti, may mga nakakunutan noo. At hindi niya yun nagustuhan kaya marahan siya lumayo sa binata. Oh, bakit ka lumayo? Nag-aalalang tanong ni Elias na agad ding lumapit sa kanya. Wala. Ayoko lang na pinagtitinginan tayo ng mga tao. Napatingin naman si Elias sa paligid at ito man ay napansin ng mga taong tumitingin sa kanila. Ngumiti lang ito at ginagap ang kanyang kamay. Ano namang masama kung pagtinginan tayo? Elias? Wala akong pakialam kung ano man nasabihin ng mga tao tungkol sa atin. Hayaan mong malaman nila kung ano tayo. Bakit tayo mahihiya? Wala naman tayong ginagawang masama. Talaga? Wala kang pakialam? Wala kahit katiting. Basta kasama kita, wala akong pakialam sa lahat. Salamat ha. Saan naman? Sa pagpaparealize sa akin na hindi nga pala mahalaga sasabihin ng iba. As long as masaya tayo, hindi natin dapat iniintindi ang opinyon ng ibang tao. Mas sinigpitan pa ni Elias ang pagkakahawak sa kanyang kamay at huminto ito sa paglalakad. Gusto ko rin magpasalamat sa iyo, Cheska. Sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na mahalin ka. Mahal mo talaga ako? Tumango ito. Hindi pa ba halata? Hindi eh. Ha? Bakit? May kulang pa ba sa ginagawa ko? Sabihin mo lang, Cheska, ano pang kailangan kong gawin? Ngumiti si Francesca at ngumuso.
Ang tagal mo na akong dinidate pero parang wala ka man lang balak na halikan ako. Sa simula ay nanlaki ang mga mata ni Elias at pagkatapos ay napangiti. Yun ba? Kasi nahihiya ka. Pabiro niyang dugtong at ang bahagya itong tumango ay siya na lumapit dito. Ay, okay lang naman. Hindi mo kailangan mahiya. Sa totoo lang, ang tagal ko nang hinihintay na halikan mo uli ako. Totoo? Tumango siya. Ay my God, Elias. Hindi naman na tayo mga bata. Pero hindi na niya ito binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Siya nang unang lumapit. Hinila niya ang kuwelyo ng damit ito at kapwa na lamang silang napapikit na maglapat ng kanilang mga labi. Marahan, maingat, matagal. Cheska, ang ibig sabihin ba nito? Oo, Elias. I love you. Sorry kung ngayon ko lang nasabi sa iyo ha. Nanlaki ang mga mata nito. Wala itong ano pa mang nasabi. Sa halip ay niyakap lang siya nito na mahigpit. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, Cheska. Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay na marinigan mula sa'yo. Pero sigurado ka ha, wala nang babuyan. Wala na. Hindi ka na natatakot. Wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Well, syempre, may takot pa rin. Pero since nandyan ka, alam ko namang hindi mo ako pababayaan, di ba? Hindi, Cheska. Alam mong hindi ito magiging madali, di ba? Oo, alam ko. May mga tao pa rin na hindi papabor sa atin dahil sa agwat ng edad natin, sa estado ng buhay natin. Alam ko. Elias, will you promise me one thing? Kahit ano. Ipangako mo na kahit anong mangyari, hindi mo ko susukuan. Kahit na komplikado ako, ma-pride, matigas ang ulo kahit na masalimuot ang mundo ko. Ngumiti ito at hinawakan na magkabila niyang pisngi. Pangako, hindi kita susukuan. Niyakap niya ito na mahigpit at muling hinalikan ito sa labi. Mas matagal, mas malalim. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Yung peaceful, kahit na magulo ang mundo ko. Ako naman, baliktad. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Nagulo mo ang mundo ko, Cheska. Pero wala akong pinagsisisihan. Kahit habang buhay na magulo ang mundo ko, basta kasama ka, araw-araw pa rin ako magpapasalamat sa Diyos. Ilang araw na nakalilipas matapos niyang sagutin si Elias. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mapigilan na mapangiti sa tuwing naaalala ang binata. Ni hindi na nga niya namalaya na pumasok sa opisina niya si Trish at nagulat pa siya na makitang kapeng inilapag nito sa mesa. So, kuwento na girl. Huwag mo na itago sa akin dahil obvious na obvious naman sa mga ngiti mo. Ay nako Trish, sa totoo lang hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Nakangiti niya sabi. Simulan mo sa pinaka nakakakilig na part. Ano, kayo na ba? Nag-isa ba kayo? Trish? Ano? Ay my God, Jessica. Ngayon ka ba maglilihim sa akin? Lagi mo naman sinasabi sa akin ang lahat ng details when it comes to your dating life, di ba? So ano na? Kayo na ba, like officially? Ilan sandali pa bago siya marahan tumango. OMG! I'm so happy for you, girl! Lumapit pa si Trish sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Pero nang bumalik ito sa upuan ay seryoso na mukha nito. But Cheska, what happens next? Alam niyang ibig nitong sabihin at sa totoo lang ay hindi naman nawawala mga agam-agam niyang yun. I know the risk, Trish. Mas hindi hamak na bata siya. Magsasaka siya. Simple lang ang buhay niya. Konserbatibo at samantalang heto ko. Complicated, loud, liberated. Pero in fairness to him ha, mukhang seryoso talaga siya sa'yo. Hindi tulad ng iba lalaki na naging ka-relationship mo noon. Ayun nga Trish, seryoso siya. Masyado siyang seryoso sa amin. At hindi ako ganun, di ba? Kilala mo ko, Pero tinamaan ka kay Mr. Knight in Shining Carabao, ano? Napangiti siya. Parang gano'n na nga. Ngayon lang ako nagaganito sa isang lalaki, Trish. As in, walang oras na hindi ko siya naisip. Sabi pa niya na halatang kilig na kilig. Gets ko naman, girl. Pero alam na ba ng parents mo tungkol sa kanya? Marahan siyang umiling. Sa totoo lang ay halos nalimutan niyan tungkol doon. Hindi pa. Pero sa tingin ko masyado pang maaga para ipakilala ko sa Elias sa kanila, di ba? Masyado pang maaga? Come on, Cheska.
Alam mo naman ang dad mo, ayaw mong mabibigla yun. Lalo na kapag may kinalaman sa love life mo, naku. Sa totoo lang, nag-aalala din ako eh. Natatakot din akong ipakilala si Elias kina dad pero I think sooner or later, kailangan ko rin gawin yun. Dahil mahal mo siya. Yes. Ngumitilan si Trish. So, fight for him, girl. Deserve mo maging masaya. Kung mahal mo talaga si Elias, kaya niyong lampasan niyo na magkasama. Alam ko namang matalino ka pero still, be prepared, okay? Kung ano man ang kahinatnan ng lahat, dapat handa ka. Kayo ni Elias. Ramdam ni Francesca ang kaba nang ihinto niya ang kanyang sasakyan sa harap ng mansyon Villaverde. Ngayon, buunan loob niya ang ipakilala si Elias sa kanyang mga magulang. Sigurado ka ba rito may oras ka pa para umurong? Ngumiti ito at umiling. Walang uurong. Para sa'yo, Cheska. Handa akong harapin ang mga magulang mo. Kaya huwag kang mag-alala, okay? Okay. Maraming salamat, Elias. Alam ko this is a big deal for you and yet. Mahal kita at walang kahit anong magiging big deal sa akin. Basta para sa'yo. Kinuha ni Elias ang kanyang kamay at sabay silang pumasok sa malaking pinto. Naabutan nilang ina ni Francesca na nakatayo sa gitna ng receiving area. Suot ang perlas itong kwintas katabi ang kanyang ama. Francesca, mabuti naman at nakarating kayo ng safe. Pilit siyang ngumiti. Ma'am, Dad, si Elias po. Elias ang parents ko. Bahagyang yumukod ang binata at nilahad ang palad. Ma'am, sir, magandang gabi po. Salamat po sa imbitasyon. So you are Elias. Parang medyo bata ka pa ha? Hindi naman po masyado. Ilan taon ka na, iho? Diretsong tanong ng ina ni Francesca na walang kangiti-ngiti sa labi. 24 po. 24? Ulit ng ama niya na tulad ng kanyang ina ay nanlaki rin ang mga mata. Francesca, iya. I believe you're 33, di ba? Opo, Dad. Ano naman ang trabaho mo? What's your background? Marahang inimas si Elias ang kurbata nito. Sa ngayon po, ako po namamahala sa bukid ng mga magulang ko at tumutulong din po ako sa maliit na lodge ng lola ko. Simple lang po ang buhay namin sa probinsya, ma'am sir. Simple? Kunot noon tanong ni Mr. Villaverde. So, sa madaling salita, magsasaka ka. At ang iyong pamilya? Opo. Ramdam na ni Francesca ang paninikip ng dibdib dahil simula pa lamang ay alam na niyang hindi magandang katapusan ng gabing yun. Pero mariing hawak ni Elias ang kanyang kamay na para bang nagsasabi na hindi siya nito iiwan kaya kahit pa nasa harap na sila ng hapagkainan ay hindi pa rin nawawala ang pag-asa niyang magiging maayos din ang takbo ng lahat. So, simula ng kanyang ama. Isa kang magsasaka. Bata pa at interesado ka sa aming anak? Huminga muna ng malalim si Elias. Mahal ko po ang anak niyo, sir. At irerespeto ko po siya. At handa ko pong gawin ang lahat para mapasayanan siya. At seryoso ka talaga sa anak namin? Opo, ma'am. Hindi naman po ako harap sa inyo kung may masama po akong intensyon. Mahal ko po si Francesca. At gusto ko po sanang mahalin siya ng tama. Ng totoo. Kahit na paano ay nabawasan ng takot at kaba sa dibdib niya nang makita niyang marahang pagtango ng mga magulang. Kahit pa nga alam niyang salungat ang mga ito sa relasyon nila ni Elias, nakikita niya na may pag-asang lumambot ang mga puso nito. Pagkatapos silang makapaghapunan ay niyaya sila ng mga ito sa veranda para magkape. Tumikim muna si Mr. Villaverde bago magsalita. Well, Elias, sa totoo lang, ibang-iba ka sa inaasahan namin. Pero mukhang masaya naman ang anak namin sa'yo. At para sa amin, yun ang mahalaga. Marahan naman tumango ang kanyang ina. Basta tandaan mo, Francesca, hindi madali ang mundo natin. Sana'y naiintindihan mo ang pinili mong buhay. Nagkatinginan sila ni Elias at nagkangitian. Alam ko po, Ma'am. Ilan sandali pa'y nagpaalam si Elias para gumamit ng banyo. Sa buong akala niya ay okay na lahat na nalampasan na nila ang pinakanakakatakot na parte ng gabi. Pero nang tuluyan ang nakalayo si Elias ay agad siyang tinabihan ng kanyang mga magulang. Francesca, we need to be honest with you. Po? Hindi ba napakabata niya para sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Pero ma'am, mahal ko po siya. Umiling si Mr. Villaverde.
At ano sa tingin mo makukuha mo sa pakipagrelasyon sa lalaking yun? Ano mapapala mo sa isang magsasaka lang? Isa kang Villaverde, Francesca. Kaya mong bilhin ang saka na lalaking yun kung gugustuhin mo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa yaman, Dad. Tungkol to sa aming dalawa, sa pagmamahala namin. Napatayo ang kanyang ina at nagparoot pa rito sa harap niya. Ilang taon ka na, Iha? At siya 24? Halos 10 taon ang tanda mo sa kanya. Por Diyos, por santo. Napakabata niya. Hindi mo ba naiintindihan kung anong kahinatang relasyon yun iyan? Naiintindihan ko pong ibig niyang sabihin pero mahal ko po siya at mahal niya ako. Mahal? Pero hindi mabubura ng pagmamahal niya ang realidad ng buhay, anak. Napakasimple niyang tao. Walang alam sa klase ng buhay na meron tayo. Napapaligiran ka ng magagandang oportunidad, mga koneksyon, lahat. At itatapon mo lang lahat ng yun dahil lang sa isang magsasaka? Humigpit ang pagkakakapit ni Francesca sa hawakan ng tasa. He's more than that. Hindi niyo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi niyo siya kilala para pagsalitaan ng ganyan. Mabait siya. Tapat. Marespeto. Umiling lang si Mrs. Villaverde. Sige. Naroon na tayo na mabait siya at marespeto at kung ano na pa sinabi mo pero sobrang bata niya para sa iyo, anak. At ikaw, isang Villaverde. Masyado kang matalino, masyado kang maganda at masyado kang mayaman para lang sa tulad niya. Hindi kita babagay sa lalaking yun. Hindi na namalayan ni Francesca na tumutulo ng kanyang luha. Nakapagdesisyon na po ako. At siya ang pinipili ko. Tanggapin niyo man siya o hindi. Mahal ko po si Elias. Sa pagkakataon namang yun, ay ang kanyang ama ang napatayo. Gusto ko lang namin protektahan, anak. Kaya ni Elias ang protektahan ako, Dad. Mahal niya ako. Ilan sandaling naging tahimik ang paligid. Alam ni Cheska na hindi magiging madali ang lahat, pero isa lang ang malinaw sa kanya na mga oras na yon. Hindi niya susukuan si Elias kahit kailan. Nanatili lang na nakatayo si Elias sa likod ng pinto habang nakikinig sa usapang yon. Hindi niya sinasadyang makinig, pero na marinig niyang mahinang pag-iyak ni Francesca ay hindi na niya iyon napigilan. Hindi ko pwedeng basta nalang talikuran si Elias dahil lang sa estado ng buhay niya, Dad. Mahal ko siya, okay? At pagkatapos noon, ay agad niya narinig ang matalim na boses ng ina ng dalaga. Love is not always enough, anak. May mga responsibilidad tayo. Expectations, stability. Your dad and I, we're trying to protect you, that's all. Agad yun sinundan ng istrikto nitong ama. Hindi sa ayaw namin sa kanya, Francesca. Pero hindi naman namin pwedeng basta na lang siyang tanggapin. Nakikita namin na disente siya pero hindi lang siyang disenteng lalaki sa mundo. Napakalayo ng buhay niya sa buhay na kinagisnan mo. At hindi lang ito tungkol sa iyo, Iha. This affects family, business, your future as a Villaverde. Doon natigilan si Elias. Villaverde. Pakiramdam niya ay higit pa yon sa isang insulto. Hindi lang sa hindi siya gusto ng mga ito para kay Francesca, kundi siya tanggap ng mga ito bilang tao. Nanikip ang kanyang dibdib at sa unang pagkakataon sa gabing yon, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa lugar na yon. Sa buong buhay niya, hindi niya inaasahan na makakaramdam siya ng ganoon, ng kawalang kwenta. Noon lang niya gustong ikahiya ang pagiging isang magsasaka. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis niyang kinuha ang kanyang coat na nakasampay sa upuan at walang sabi-sabi ay nilapitan niyang dalaga doon sa veranda. Cheska. Mahina niyang tawag. Alam mo kung gaano kita kamahal pero hindi ko kaya na. Ayoko ng ganito. At mabilis na siyang lumakad palabas ng mansyon. Pero bago pa siya makarating sa gate, ay naabutan na siya ng dalaga. Elias, sandali! Malakas itong tawag. Humahangos itong lumapit sa kanya, kaya wala na siya nagawa kundi ang huminto sa paglalakad. Cheska, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ang ano? Halos pasigaw nitong tanong dahil bigla ang naging pagbuhos sa malakas na ulan. Na-judgmental ang parents ko? Hindi. Lumapit siya sa dalaga. Na, ganito ka kayaman. Na ganito ang mundo mo. Sinabi ko sa'yo noon pa man, Elias, na. Umiling siya. Wala kang nabanggit na isa kang Villaverde.
Pero alam mo na isa akong Villaverde, Elias. Pero hindi ang Villaverde na isa sa mga malalaking realtor sa bansa. Kilala ko mga Villaverde, Cheska. Dahil sa mga Villaverde na yon, muntik na mawala mga lupaing sinasaka namin noon. Napatras si Francesca na tila tinamaan ng kidlat sa dibdib. Elias, hindi ko alam. Pero alam mo kung sino ka. Alam mo ba na habang nakikipagsaya tayo sa birthday ni Leo, may mga magsasaka trabahador doon na ninakawan ng lupa ng pamilya mo? Please, huwag mong gawing kasalanan ko yung hindi ko naman ginawa. Hindi ko piniling maging Villaverde. Pero pinili mong manahimik. Lumapit siya sa dalaga hanggang sa halos magkadikit sila. Pinili mong hayaan ako na maniwala na kaya kitang abutin, pero hindi pala. Umiling siya at mapait na natawa. Ang yabang ko pa sa tuwing niyayaya kitang kumain sa labas, tuwing binibigyan kita ng regalo. Diyos ko, ngayon iniisip ko yun, nakakapanliit. Saan ba kita dinadala noon? Sa fast food, sa mga karinderya. Isang beses lang tayo nakakain sa restaurant pero doon pa sa hindi aircon. Wala naman sa akin yun eh. Nagreklamo ba ako? Hindi naman, di ba? Wala akong pakialam kahit saan mo ako dalhin. Nag-fishball pa nga tayo, di ba? Hindi naman ako tumanggi dahil mahal kita, Elias. Hindi mo ba nakikita yun? Hindi mo ba'y nararamdaman? Umiling lang si Elias. Ginawa mo kong tanga. Akala ko, kaya kong makipagsabayan. Akala ko kung magsisikap ako ng husto, kahit paano mapapantayan kita. Pero ano naman ang laban ko sa mga Villaverde? Kahit buong buhay akong magtrabaho, wala eh. Ni katiting hindi ko mapapantayan ang yaman nyo. Gusto ko lang naman protektahan ka. Ayokong isipin mo na I was some spoiled city girl flaunting my wealth. Hindi yun ang punto ko. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa yaman dahil ikaw lang naman ang mahalaga sa akin, Cheska. Pero paano ko lalaban ng patas kung hindi ko alam kung anong kinakalaban ko? Natakot ako na baka… Na ano? Na talagang hindi ako karapat-dapat sa'yo? Elias, mahal kita. Akala ko ba mahal mo ako? Nangako ka, hindi ba? Na hindi mo ko iiwan kahit anong mangyari? Bahagya siyang umiling. Siguro nga tama ang mga magulang mo. Hindi sapat ang pagmamahal. At hindi nun mababago ang realidad. Elias. Hindi ko kaya maging bahagi ng mundo mo. Hindi ko kayang makipagkompetensya sa pamilya mong may kakayahang bilhin pati kaluluwa naming mga mahihirap. Hindi ko kayang harapin ang mga magulang mo na ang tingin sa akin parang alikabok lang sa sapatos nila. Hindi na rin napigilan ni Elias na tumulo ang luha. Hinawakan ng mga pisngi nito at marahan yung hinimas. Mahal kita, Cheska. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko pa kayang makipaglaban ngayon. Hindi pa. Hindi pa ngayon alam kung hindi ako kayang tanggapin ng mga magulang mo. At ayoko magkasira kayo ng dahilan sa akin. Pero balang araw, babalik ako, Cheska. At sa pagbabalik ko, sinisigurado kong magiging karapat-dapat na ako para sa'yo. Pero hindi mo kailangan. Kailangan. Hindi man para sa'yo pero para sa sarili ko. At pinagsaluhan nila ang isang halik sa huling pagkakataon. Tumalikod na siya pagkatapos hanggat kaya pa niyang umalis. Elias! Pero hindi na lumingon si Elias. Halos 3 taon na rin na lumipas at kahit napapano'y natutunan na ni Francesca kung paano maglakad sa gitna ng mga paalala ng isang tao nang wala na sa kanyang buhay. Pero sa tuwing 9 na araw ng buwan, parating tumitigil ang kanyang mundo ng ilan sandali. Dahil tuwing 9 na araw ng bawat buwan ay may natatanggap siyang email mula sa binatang pilit niyang kinakalimutan. Hello, Cheska. Nangangamusta lang. Sana okay ka lang. Okay lang ako. Madalas kitang isipin, lalo na tuwing umuulan. Cheska, nanganak na yung isa kong kalabaw. Bale, 4 na sila ngayon. Ipapakilala kita sa kanila kapag bumisita ka rito. Hi, Cheska. Birthday ni Leo nung nakaraan. Kinukumusta ka nila? Iyon lang. Ganoon lang. Walang mahal kita pero hindi na yun kailangan. Sapat na yun para malaman niya na hindi siya nito nakakalimutan. Ma'am from Cheska, reminder lang po, nag-request pong parents niyo ng dinner po sa mansion niyo raw po, 7 p.m. sharp. Dinner? Na naman? Kunot noon yan tanong kay Grace. Kaka-dinner lang namin last weekend ah. Nagkibit-balikat ito. May mahalaga raw po silang sasabihin. Special? O baka setup na naman to? Umiling-iling siya. Ay, okay Grace, thank you. Ay, for sure, may papakilala naman sa akin tong sina Dad.
Maybe another son of a CEO o baka isang tech prodigy na gustong makapasok sa mga Villaverde. Pagdating sa bahay ay nakahanda ng mahabang mesa. May mga kandila, magandang jazz music at mukhang kakaiba ang mga ngiti ng kanyang mga magulang. Good evening, anak. Bati ni Mr. Villaverde. You look beautiful as usual. Ngumiti lang siya. Okay. Ano to, Dad, Mama? Sino na naman ang gusto niyong ipakilala sa akin? We'll see. Natatawan tugon naman ang kanyang ina. May tinanggap lang na tawag ang bisita natin. Kumunatan noon niya at napatingin sa pinto patungo sa garden ng mansyon. Sino naman kaya ngayon ang iba-blind date ang mga magulang sa kanya? Ay nako, just make sure na hindi to kasing age mo, Dada. Biro pa niya habang abala na sa cellphone. Magandang gabi po ulit, Mr. and Mrs. Villaverde. Kahit hindi lumingon, ay kilalang kilala niya ang boses na yon. Napakapit siya sa dibdib at hinintay na makarating ito sa kanilang harapan. Oh my God! Elias! Ngumiti lang ito, tulad ng mga ngiti nito sa kanya noon. Hi, Cheska. Sa ilang sandali ay parang huminto ang oras. Ang mga taon, ang sakit, ang pangungulila, para bang biglang naglaho sa isang iglap. Cheska. Elias, maupo na kayo at marami tayong kailangang pag-usapan. Hinatak pa ni Elias ang upuan para sa kanya bago ito naupo sa kanyang tabi. Malaki ang ipinagbago nito, mula estilo ng buhok hanggang sa paraan ng pananamit. Formal na formal ito ng gabing yon, at sa totoo lang ay muntik na niya itong hindi makilala. Elias reached out to us a few months ago. Simula ni Mrs. Villaverde. Noong umpisa, hindi namin nakilala ang pangalan pero nung sabihin niya kung sino siya, gusto namin siya makita muli at makausap. Sa totoo lang, matagal-tagal na rin namin pinag-usapan ng mom mo tungkol sa'yo, anak, at kay Elias. Gusto sana namin siyang hanapin at makausap pero mukhang naunahan na nga niya kami dahil bago pa man namin siya makita ay siya nang una nag-reach out sa amin. Marahang hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay. Anak, we owe him and you an apology. Apology? Oo, inaamin namin na nagkamali kami tungkol sa kanya, tungkol sa lahat. At tama ka ng desisyon na piliin siya. Tumangot-tango si Mrs. Villaverde. Alam mo ba na marami na siyang na-accomplish nitong mga nagdaang taon? Marami na siyang farms ngayon. Sustainable ones, ethical, organic. Nakipag-partner siya sa mga local co-ops and even get recognized internationally. Sa madaling salita, he's built quite an empire. And yet, napaka-humble pa rin niya. Tinapunan niya ng tingin si Elias na noon ay tahimik lang. Kimi lang itong ngumiti at umiling. Hindi pa naman po empire, ma'am. Medyo malayo pa po. Pero pinangako ko sa sarili ko na babalik ako kapag kaya ko nang tumingin sa inyo ng taas noo. Hindi bilang magsasaka lang, kundi bilang lalaki na may karapatang ipaglaban ng pag-ibig ko para sa anak niyo. Elias, tinignan siya nito. Cheska, alam mo naman na hindi ako huminto sa pagmamahal ko sa iyo, di ba? Tuwing 9 na araw ng buwan, sinasabi ko sa sarili ko na kahit isang simpleng hello lang, basta maramdaman mong nandyan lang ako. Pero ngayon, ayoko nang basta hanggang hello na lang. Nakita niyang ngumiti ang kanyang ama, maging ang kanyang ina. Mali kami noon. Nung husgahan namin siya sa mga bagay na wala siya at sa sobrang taas ng tingin namin sa sarili, sa pagiging Villaverde, hindi na namin nakita kung ano ang mahalaga. Yung totoong pag-ibig niya para sa'yo. Hindi alam ni Cheska kung ano ang mararamdaman. Hindi niya maiwasang magulat at maghinala. Wait, hold on. So ano yon? I mean, bakit biglang tanggap niyo na siya ngayon? Mahina niyang tanong habang nakatingin sa kanyang ama. Anak, hindi ito biglaan. Pero noon galit na galit kayo sa kanya. Ang sabi niyo pa masyado siyang bata para sa akin na isa lang siyang hamak na magsasaka. At ngayon, bigla-bigla okay na lahat? Bahagyang natawa si Mr. Villaverde at saka umiling. It's more than about the money, Francesca, iha. Nakita kasi namin kung ano talaga siya. Naipakita niya sa amin kung anong klaseng tao siya. Napangiti rin ng kanyang ina na tila naiintindihan naman ang kanyang pag-aalinlangan. Si Elias mismo lumapit sa amin. He contacted us with respect, honesty, humility. Ang totoo, hindi niya hiningi approval namin.
Sa halip pinakita niya kung gaano siya kaseryoso sa'yo, sa nararamdaman niya para sa'yo. At para sa amin anak, mas mahalaga yon kaysa sa kahit anong bank account o family name. So, hindi lang to dahil sa successful at mayaman na siya ngayon? Umiling si Mr. Villaverde. Hindi anak. Pinatunayan niyang tapang niya at karakter. Tumindig siya. Hinarap kami ng walang takot. Hinarap niya ang kanyang nakaraan at irespetong paniniwala namin. Kahit pa nga mali. Tama ang dad mo, iha. Hindi siya nahiyang sumuko sa simula dahil alam niya na hindi ka pa niya kayang panindigan. At hindi yun kayang gawin ng kahit na sino lalaki lang. Bata man siya. He's a man who's ready to commit fully. Hindi lang dahil sa status o yaman kundi dahil sa'yo. Hindi napigilan ni Francesca na maluha sa narinig. Tinignan niya si Elias na noon ay tahimik lang na nakaupo sa kanyang tabi, nakikinig. Hindi ko alam na. Kaya nga tayo narito ngayon anak, sabi pa ng kanyang ina. Nang matapos ang hapunan ay lumabas sina Francesca at Elias sa hardin at doon sa ilalim ng mga kumukutitap na mga bituin ay muli nilang naramdaman ang pag-ibig na matagal nang naisantabi. Ang tagal mo nawala. Kailangan Simple nitong tugon. Hindi ko kayang bumalik ng bitbit ko pa rin yung hiya at galit. Kailangan ko muna maging karapat-dapat para sa'yo. Siya nang humuli sa kamay ni Elias at pinisil-pisil yun. Noon pa naman, karapat-dapat ka na Hindi mo lang nakita. Ngayon nakikita ko na. Kasi kahit anong tagumpay, kahit ilang taon pa lumipas, ikaw pa rin talagang hinahanap ng puso ko. Lalo na tuwing ika-9 na araw ng buwan. Naalala mo talaga yun ha? Oo naman, buwan-buwan at araw-araw. So, ano nang mangyayari ngayon? Tanong niya nang lumapit si Elias sa kanya. Ngayon, simple lang. Babalik tayo kung saan tayo nagsimula. Saan? Sa bukid niyo? Yun ay kung papayag ka. Pero sa pagkakataong to, hindi ka na isang boss at hindi ako isang magsasaka. Ikaw si Cheska at ako si Elias. Yung 2 tao na naghintay para sa tamang panahon. Wow, tamang panahon. Tumungo si Elias at hinaplos ang kanyang pisngi. Ngayon na yun. At pagkatapos ay hinalikan siya nito sa mga labi na sa simula ay magaan lang na unti-unting lumalalim. So, tuwing 9th of the month ha? Oo, pero ngayon hindi na sa email. Personal na. Natawa siya. Siguraduhin mo lang ha? Siguradong sigurado. Dahil sa mga susunod na buwan, gusto ko ikaw nang kasama ko sa pagising bawat umaga. Kumunata noon ni Francesca. Anong ibig mo sabihin? Ilan sandali pa ay may dinukot si Elias sa bulsa nito. Nanginginig pa ang kamay nitong inabot sa kanya. Isang gintong singsing na may kumikinang na diamante. At sa loob niyon, itinuro ni Elias ang nakaukit na number 9. Elias. Hindi ko kayang bumili ng mamahaling singsing noon, pero bit-bit ko to araw-araw. Habang pinupundar ko yung mga pangarap ko para sa atin. Kasi alam ko sa dulo, ikaw pa rin yung gusto ko makasama habang buhay. Cheska, hindi ko man maibigay sa iyong pinakamahal na singsing. Wala man akong maipangakong bilyon. Sa ngayon, kaya kong ipangako na sa bawat ika-9 ng buwan at sa bawat araw sa pagitan, mamahalin kita ng totoo. Napanganga siya at nanlaki ang mga mata. Francesca Villaverde. Mahina nitong sabi sabay luhod sa kanyang harap. Hindi alintana ang damong nabasa dahil sa ulan. Papayag ka bang maging asawa ng isang magsasaka? Nanatili lang siya nakatitig kay Elias, ang lalaking minsan nang iniwan siya sa gitna ng ulan. Ang lalaki na nangakong babalikan siya sa tamang panahon. Oo naman. Oo? Oo, Elias. Pahig ako maging asawa ng isang magsasaka. Kung magsasakang yun ay ikaw. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!